Nagbabanggaan ang mga espada sa gitna ng matinding labanan. Isang mandirigma at isang tagapagtanggol ang inilantad na nagsusugpo sa kalahating dosenang goblin. Nakatago sa likod ng mga mangangaso ang isang nakaputiang nakatalukbong habang pinapanood niya ang kanyang mga kasama na nakaalerto sa pag-atake. Ibinunyag ng nakaputiang nakatalukbong ang kanyang mukha bilang isang batang lalaki. Sumabog ang labanan habang dumarami ang mga goblin. Hiningi ng mga mangangaso ang tulong ng lalaking nakatapis ng balabal at tinawag siyang necromancer. Umiiral si Don, ang necromancer, gamit ang kanyang mahikang tungkod na may bungo sa dulo at pinapagana niya ang kanyang mahika. Inutusan niya ang kanyang mga alipin na lumabas. 3 kalansay na patay na ang lumitaw. Nakipaglaban sila gamit ang kanilang mga armas laban sa mga goblin. Ang iba pang mga mangangaso ay kinikilala ang posisyon ng necromancer bilang pinakamataas na awtoridad at namamangha kung gaano kabihira makakita ng isang tulad niya sa isang E-rank na dungeon. Nakikinig si Don sa kanilang papuri sa kanya. Ngunit mas nakikita siyang nakalugmok kaysa Gina Galek. Ibinabahagi niya sa mga tagapakinig kung gaano kabihira ang mga necromancer tulad niya sa kanilang mundo. Ang kanyang unang skeleton na alila ay si B1 at siya ay isang mandirigmang may espada. Ang pangalawa ay si B2, ang spearman. Ang pangatlo ay si B3, ang archer. Sa tingin ni Don, hindi siya karapat-dapat tawaging isang necromancer. Naririnig niya ang mga mangangaso na nagtatanong kung bakit siya palaging nagtatatawag lamang ng mga pangunahing kalansay at pinag-uusapan kung gaano sila naiinggit sa kanya dahil sa kalayaan niyang pigilan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit alam niya na may titulong sumpa na necromancer siya at nasa rango E lamang. Nagtatama ng ngipin ang lalaki. Ipinapakita ng kanyang notification window na bilang isang sampang necromancer, maaari lamang siyang tumawag ng mga kalansay. Napaluha siya habang iniisip na siya ang naiinggit sa kanila. Iniulat niya na 10 taon na ang nakalipas, nagsimula nang makatanggap ang mga tao ng kakaibang kakayahan sa kanilang ika-20 taong gulang. Ipinapakita na ang mundong ito ay isang modernong lipunan sa kabila ng pagkakaroon nito ng mahika. Maaaring mag-iba ang mga kakayahan mula sa paggawa ng panday hanggang sa pagpapagaling. Dahil ipinagkakaloob ang mga ito ng pabor, hindi lahat ay masaya sa mga kakayahang kanilang natanggap. Dahil sa mga kakayahang ito, nakaligtas ang sangkatauhan sa pagsalakay ng mga halimaw. Samantala, nanalo ang mga kalansay laban sa hukbo ng mga goblin. Ang mga mangangaso ay nagsasaya maliban kay Don. Ang kalungkutan niya na malamang na magiging E-rank necromancer siya magpakailan pa man ay nagpapababa ng kanyang pakialam sa kanyang tagumpay. Bumalik si Don sa guild upang ipaalam kay Jonzo, ang leader ng guild, na tapos na siya sa kanyang misyon. Masaya si Jonzo na makita siyang nakabalik. Tapos na ang negosyo, humihingi si Don na makaalis. Nagpaalam si Jonzo sa kanya. Naglakad si Don sa kalsada. Nagsasabi siya tungkol sa kanyang malas. Naalala niya ang performance ng kanyang summon sa misyon at sinusubukang tingnan ang positibo na walang inaasahang malaki mula sa kanya. Nakikita niya sa kanyang telepono na natanggap niya ang patent mula sa misyon, ngunit nadidismaya siya dahil maliit lang ang kikitain niya dito. Iniisip niya na mas mataas sana ang sahod niya kung part-time worker siya. Alam niyang hindi siya mag-quit kahit mababa ang kita dahil gustong-gusto niya ang trabaho. Natatanggap siya nang huminto siya nang marinig ang boses na nagsasabing may magandang balita. Tumingin siya pataas at napansin na nagbabalita ang isang LED monitor sa isang gusali at kamakailan lang inanunsyo na ang necromancer na tinatawag na Dark Lord ay naabot na ang S-rank at kabilang na siya sa 437 na rankers sa South Korea. Ipinaliwanag din na si Dark Lord ang unang hunter na naging ranker sa loob ng 3 taon, hindi kabilang ang mga orihinal na hunter. Nabigla si Don sa balita, indiling niya ang ngipin niya. Naalala niya na nakuha ni Dark Lord ang kanyang awtoridad bilang necromancer sa parehong araw na nakuha niya ito. Kinamumuhian niya na siya ay sampa ang magtawag lamang ng mga kalansay kapag ang iba na katulad niya ay nasa rango na. Sobrang ginugulo siya nito. Pagkatapos ay pumunta siya sa kagubatan. Pumunta siya sa isang lugar ng pagsasanay doon na may mga kahoy na scarecrow bilang target practice at pinunasan ng kanyang pawis. Habang tinitingnan niya ang mga kahoy na scarecrow bilang target, sinasabi niya sa sarili na hindi siya basta tatanggap sa katotohanan at walang gagawin. Pinapagana niya ang kanyang spell ng pagtawag. Lumabas ang 3 kalansay niya. Naalala niya kung gaano siya nagulat nang malaman na maaari niyang pangalanan ng kanyang mga kalansay at kung gaano siya kasaya na siya lang ang necromancer na kayang gawin yon. Masakit sa kanya na malaman na siya ay napaka naniwala. Sinabihan niya ang kanyang mga kalansay na magpainit para sa pagsasanay. Iniaabot nila ang kanilang mga tendons gaya ng utos ng kanilang Panginoon. Tinatawag niya isa-isa ang kanyang mga alipin. Inuutusan niya silang simulan ng kanilang pagsasanay. Umupo siya habang pinapanood ang kanyang mga minion na nagsasanay ng kanilang mga armas kasama ang mga kahoy na scarecrow. Sinasabi niyang ang pagsasanay ang paraan niya para umunlad. Naalala niya kung paano siya nakakakita ng magagandang resulta mula sa pagsasanay. Naalala niya ang kanilang pagganap kasama ang mga duwende at kung paano na nilang kaya ang 3 ng sabay dahil dito. Nadidismaya siya dahil alam niyang iyon lang ang mararating ng kanyang mga kalansay. Nagsasabi siya kung gaano siya kahirap, gayunpaman, tinatanggap niya na wala na siyang magagawa tungkol dito. Nasisiyahan siya na kahit papaano ay may pangarap siya kahit hindi na ito matutupad. May isang hayop sa mga anino na sumusunod sa kanya. Nagising si Don sa tunog nito, lalong bumubuka ang kanyang mga mata sa pagkabigla.
Lumalabas ang halimaw mula sa dilim. Malaki ang mukha nito at may malalaking pangil ang bibig nito. Natakot siya nang makita ang isang orc. Nagtataka siya kung saan ito nanggaling. Ang kanyang mga minions ay sobrang natakot dito na ang notification window ay nag-anunsyo na bumaba ng 20% ang kanilang mga stats. Sinabi ni Don na walang silbi sila. Sumigaw ang orc sa kanya. Naisip niya na dapat nanggaling ito sa isang kalapit na dungeon at nakalabas dahil sa isang phenomenon na tinatawag na dungeon break. Itinaas ng orc ang kanyang palakol sa kanya. Natatakot si Don na siya ay malapit ng mamatay. Inutusan niya ang kanyang mga minion na harangan ang atake nito. Binabalanse ni B1 ang kanyang palakol gamit ang kanyang espada. Nanatili ang orc sa kanyang kinatatayuan. Nilalampasan nito si B1, pinapatras siya upang tamaan si B2. Nadarama ni Don ang kawalang sigla habang nakikita niyang nawawala si B1 at B2. Tumatakbo siya mula sa halimaw, ngunit patuloy pa rin itong sumusunod sa kanya. Isang palaso ang palapit sa orc. Tinutukan nito ang ulo, pero tumama lang at tumalsik. Nasa proseso na si B3 mag-reload ng ikalawang pana. Doon nagtago sa tabi ng isang puno at iniisip na mayroon na lamang siyang enerhiyang magpapatawag ng 7 pang beses. Umiinom siya ng enerhiya para muling tawagin si B1 at B2. Inutusan niya si B1 at B2 na atakihin ng direkta ang orc habang si B3 ay nananatiling distansya at nagpapaputok ng mga pana. Nilampasan ng orc si B1 sa isang sipa ng palakol. Tumakbo si Don. Sinira ng orc si B2. Nagpapatuloy ang laban ng ilang oras. Ubos na ang hininga ni Don. Naghihintay ang orc ng kanyang susunod na atake. Inuubos ni Don ang huling lakas niya. Ngumigigil ang kanyang mga ngipin. Mahigpit niyang nakahawak ang kanyang kamao. Huling beses nang tinawag ang kanyang mga kalansay. Umaatungal ang orc. Iniisip ni Don na maaaring ito na ang katapusan. Biglang lumitaw ang isang gintong notification window sa harap niya upang ipaalam na mayroon siyang mensahe ng tagumpay. Nabigla ang lalaki nang makita ito. Tinitingnan niya ang nilalaman ng mensahe. Iniulat nito sa kanya na nakamit niya na ang nakatagong kondisyon ng pagtawag ng 10,000 kalansay. Puno ng gintong enerhiya ang kanyang mensahe na nagsasabing naabot niya na ang ranggong D. Dahil sa pag-aalala, utos ni Don na ipakita sa kanya ang anumang bago sa kanyang bintana. Habang sumugod ang orc papunta sa kanya, sinasabi ng bintana na napuno muli ang kanyang enerhiya. Puno rin ng gintong enerhiya ang kanyang kalansay. B1 ay itinaas ang kanyang espada. Ang kanyang pag-ikot ng espada ay naging mas malakas habang nilalabanan ito ng orc. Pagkatapos ay pinaganya ni Don ang kanyang bagong D-rank na kasanayan sa pagtawag. 2 kalansay pa ang lumitaw sa labanan. May sandata si B4. Ang iba pang B5 ay may mahikal na tungkod na may lila na hiya sa dulo. Masaya si Don na makita na mayroon na siyang isang tank at isang mago sa kanyang hukbo. Samantala, nakikipaglaban sina B1 at B2 laban sa orc. Inihahanda ni B4 ang kanyang shield. Tumakbo siya papunta sa orc. Nakita ng orc na paparating siya. Ngumiti ang halimaw sa gitna ng labanan. Inatake ni B4 ang palaso niya sa palaso ng halimaw. Inihahagis ang palakol palayo sa monster. Nagulat ang orc. Pagkatapos ay napagtanto niya na may malaking bola ng apoy sa itaas nito at malapit nang bumagsak dito. Si B5 ang nagpasimula nito. Habang nasusunog ang orc, tinusok ni B2 sa leeg ito. Nahulog ang halimaw. Inilalabas ng notification window na natalo ni Don ang halimaw. Nagulat ang lalaki sa kanyang tagumpay. Tinitingnan niya ang bangkay ng kalaban at nakikita niyang totoo ito. Ngumiti siya ng malaki at kampante na magiging mas maganda ang mga bagay mula ngayon. Nasa bahay si Don at kumakain ng instant noodles. Habang kumakain siya, tinitingnan niya ang kanyang notification window at hindi makapaniwala kung gaano kalaki ang pagbabago ng kanyang mga kakayahan. Iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang. Naalala niya ang kanyang mga kalansay na natalo ang orc at nagtatanong tungkol sa kanyang potensyal. Tinatanggap niya ang posibilidad na maabot ang ranggong C. Iniisip niya ang magsimula muli at nagtatanong kung ano ang mangyayari kapag lumakas ang kanyang mga minion. Iniisip niya ang B5 bilang isang spammer ng bagyo ng niebe habang si B1 at B2 ay isang dalubhasang swordsman at spearman ayon sa pagkakabanggit. Nakakapagpasaya ito sa kanya para sa mas maraming pagsasanay. Dumating si Don sa guild. Nakikita niya ang ilang mga mangangaso na nag-uusap tungkol sa isang mapanganib na trabaho at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Nakikita niya na may isang may berdeng badge na may ranggong C at nagtatanong kung bakit siya nasa isang mahina na guild tulad nila. Nakita ni Junso si Don at tinawag siya. Sinasabi niya na may malaking balita siya. Tinanong niya kung kilala niya ang parang guild. Sa tingin ni Don, halatang halata na ang tanong niya dahil ang parang guild ay isang kilalang guild na itinatag ni parang ang kilalang ranker mula sa Korea, ang Finebow. Sinasabi ni Junso na mag-iimbestiga ang parang guild sa isang dungeon, naghahanap sila ng mga porters na sasama sa kanila at handa silang magbayad ng magandang pera para dito. Sobrang excited niya na gumamit siya ng 10 sign gamit ang daliri at sinabing magbabayad sila ng 10 beses sa karaniwang halaga. Nabigla si Don. Patuloy na sinasabi ni Junso na tumatanggap sila ng E-rank kaya iniisip ni Don ito. Nagpasya siyang tanggapin ang trabaho. Ipinapakita ni Junso sa kanya ang mapa upang ipakita na malapit lang ang bagong tuklas na dungeon sa Paju. Sinabi rin ng leader ng guild na 5 grupo na ang nabigo ng walang tagumpay kaya nag-aalala si Don. Iniulat niya na ang antas ng dungeon ay hindi pa matukoy.
Ngunit siniguro ni Junso na ang parang ay nasa ibang antas kaysa sa mga amateur na nag-explore ng dungeon noon. Hindi niya nakikita na may nangyayari kay Don. Naniniwala siya na ang kailangan lang gawin ng lalaki ay gampanan ng papel para sa madaling pera. Naisip ni Don ng malalim. Iniisip niya na ang 10 beses na gantimpala ay dahil sa panganib na kaakibat nito. Naalala niya kung paano siya inatake ng orc at hindi pa siya ganap na nakakaahon sa emosyon nito. Tinitigan niya ang papel ng misyon sa kamay ni Junso at naiintriga siyang kunin ito. Naalala niya ang Dark Lord sa broadcast kahapon na nag-a-advise sa lahat na pumunta sa isang dungeon na mas mataas sa kanilang antas upang mabilis na mapataas ang kanilang rango. Sinabi rin ng Star Necromancer na mas mataas ang panganib, mas malaki ang pagkakataon at gantimpala. Ang pag-alala sa kanyang mga salita ang nagtulak kay Don na kunin ang papel ng misyon. Sinasabi ni Junso na dapat siyang umalis 1 linggo mula sa istasyon ng Paljo. Pumipirma si Don sa papel. Habang ibinabalik niya ang papel, humihingi siya kay Junso ng 1 linggong pahinga para makapaghanda. Pinapayagan ito ng pinuno ng guild at nangakong sasamahan siya sa isang pagkain pagbalik niya. Kalaunan, tinawag ni Don ang kanyang mga kalansay para sa pagsasanay. Napapaluha siya habang nakikita niyang mas naging malakas na ang mga ito. Inaasahan niya na mas lalo pa silang magiging malakas sa hinaharap. Inutusan niya silang maghanda sa kanilang mga posisyon sa pagsasanay. Pagkatapos ay utos niya silang magsimula. Hinahati ni B1 ang isang kahoy na scarecrow ng buo sa dalawa. 2 sibat ang tumusok at lumikha ng buta sa kanyang tag-ani. Samantala, si B3 ay nagpaputok ng isang pana. Ang pagtapon ay sobrang lakas na naitabog ng pana ang 3 puno ng sunod-sunod. Nagulat si Don sa kung gaano sila kalakas. Naalala niya kung paano nila natalo ang orc at hindi alam na may sobra pa silang lakas noon. Nakikita niya ang mga sirang kahoy na manika at iniisip kung paano ipagpapatuloy ang kanilang pagsasanay. Naiiyak siya sa perang kailangang gastusin para palitan ang kagamitan sa pagsasanay, ngunit ipinagmamalaki niya ang paglago ng kanyang mga minion. Ang kanyang alalahanin ngayon ay hindi siya kasing lakas ng kanyang mga minion. Iniisip niya ang isang halimaw na humahabol sa kanya at walang magawa laban dito. Sa sitwasyong ito, nakikita niya ang sarili bilang kahinaan ng kanilang kasunduan. May paparating kay Don. Si B5 at kumikilos ang kanyang panga na parang sinasabi niya ang isang bagay. Nagniningning ang kanyang mahika na tungkod. Itinuturo niya ito kay Don, nagugulat ang lalaki. Napagtanto niyang napalibutan siya ng isang di nakikitang puwersa. Nagtataka siya kung nabasa kaya ni B5 ang kanyang isipan. Napagtanto niyang nasagot nito ang kanyang iniisip. Ngayon ay nakikita niyang nagkaroon na ng sariling opinyon ang kanyang mga alipin. Masaya siyang makita na si B5 ay may higit pang kakayahan kaysa sa pagpapasabog ng mga apoy. Pinukol ni B4 ang lupa gamit ang kanyang kalasag. Matagumpay niyang nakuha ang atensyon ng kanyang amo. Umiimik ang panga ng kalansay. Pagkatapos ay itinuturo niya ang mga sirang manika. Nalilito si Don sa kanyang sinasabi. Nagpapatuloy si B4 sa kanyang depensibong posisyon gamit ang shield. Hinaharang niya ang espada ni B1. Maraming mga pana ang sumugod papunta kay B4. Lahat sila ay naipagtanggol ng kanyang shield. Tila hindi matatamaan si B4. Namangha si Don sa kanyang depensa. Patuloy na umatake ang ibang mga minion kay B4, kaya napagtanto ni Don na hindi na niya kailangang gumamit pa ng anumang kagamitan sa pagsasanay. Sinusubukan niya si B2 na atakihin siya. Naglagay si B5 ng air shield sa kanyang master. Sumasagisag ang minion na spearman, ngunit napigilan ang kanyang atake ng di matitinag na puwersa ng proteksyon. Nabaon si Don sa gulat ngunit ngumiti dahil meron na siyang bagong estratehiya sa depensa. Binabati niya ang bawat kalansay at pinapayagan silang magpatuloy sa pag-insayo. Sinusubukan ni B1 na saktan ng kanyang master habang naka-activate ang kanyang air shield. Patuloy siyang sumuntok para sa kanyang shield. Nakikita ni Don na maayos ang lahat. Sinasabi sa kanya ng notifikasyon na tumaas ang lakas ng kanyang minion ng 1 punto. Pagkatapos ay inanunsyo na na-unlock niya ang status window para sa mga tawag dahil sa tagumpay. Ibinubunyag ng window ng status ni B1 ang lahat ng puntos na naabot ng mga kalansay hanggang ngayon. Nagtataka si Don kung makikita rin niya ang status ng iba. Pinindot nito ang nagpapakita ng lahat ng estado ng kanyang mga skeleton. Nakikita niya na yung mga unang dumating ay may mas maraming puntos dahil sa mas maraming karanasan at pagsasanay. Naramdaman niya na hindi nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ang kanyang layunin ngayon ay mapataas ang kanilang mga estadistika ng buong buo. Tinitingnan niya ang kanyang hukbo ng may pagmamalaki. Ang kanyang layunin ay maging pinakamatibay na mga kalansay sa buong mundo. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Don sa lugar ng pagtitipon para sa misyon. Inaalis niya ang kanyang bag mula sa kanyang bag. Tinitiyak niya na may dala siyang tulugan at sapat na pagkain. Nakikita niya ang mga manghuhuli at paalala sa sarili na isa lamang siyang tagadala. Pinapalakas niya ang loob niya na kaya niya ito. May nagsabi na ang lahat ng mga hunter na kalahok ay dapat pumunta sa kanya at maghintay sa harap ng dungeon. Tinitingnan ni Don ang portal papunta sa dungeon at nakikita niya ang nakakatakot nitong madilim na enerhiya na nagmumula rito. Iniisip niya na para bang ang portal ay nagpapakita na ang laman nito ay isang karaniwang dungeon na likha ng natural. Nanginginig na ang mga tao sa pagtitipon dahil sa misyon. Sobrang dilim ng paligid ng butas ng vortex na para bang mahirap talunin ang dungeon na ito. Pinapaalalahanan ng mga mangangaso ang kanilang sarili na ligtas sila dahil kasama nila si Piren. Tinanong ni Don kung may katotohanan ito. Nagtatama siya ng ngipin sa kabaliwan.
Naalala niya ang maraming dungeon sa mundo na naging dahilan ng pagkawala ng maraming mangangaso. Naniniwala siya na dahil palaging nakikita ang mga rankers, maraming tao ang hindi nakakaalam kung gaano karaming mga namatay na walang pangalan. Hinawakan ni Don ang kanyang tungkod. Binubuo niya ang sarili upang pumasok at ialay ang kanyang buhay. Hindi niya napapansin na may isang babae sa kanyang likuran. Tatawag siya sa kanya, kaya ang naguguluhang lalaki ay humarap. Ngunit, nawala ang babae. Ngunit patuloy ang kanyang pag-usisa at sinasabi niya na naiintriga siya sa lalaki dahil sa pagkakaroon niya ng D-rank. Nakikita niya ang kanyang Plaque 8 na E-rank sa kanyang sinturon at nagtataka. Ang walang katawan na boses ay nagtatanong kung sino siya. Nagtatanong si Don ng nervyos kung sino siya. Sinasabi sa kanya ng boses na siya ang nagtanong muna at hinihiling niyang malaman kung bakit itinago niya ang kanyang kakayahan na D-rank kay Piren at nagpasya siyang sumali bilang porter. Akala ni Don na isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Nagtataka siya kung ano ang pakialam nito kung DOE siya. Ang kanyang takot na ekspresyon ay lalong nagdududa sa kanya at sinisisi niya ito bilang isang especially iya. Pinapaalalahanan niya siyang huwag baliwalain ang intelihensya ni Piren at naniniwala siyang siya ay isang especially iya mula sa ibang guild. Ipinapakita ng babae ang kanyang sarili at naglalabas siya ng presensya ng lakas. Nagulat si Don nang marinig ang kanyang akusasyon. Nakikita niya na may gintong plaka ito na nagsasabi na siya ay isang S-rank. Narealize niya na siya ang nangungunang ranggo sa 37 na ranggo sa South Korea na kilala bilang Soy ang madilim na Imperatress. Natatakot siya na nakagawa siya ng kalaban sa isang taong hindi niya dapat galitin. Natatakot siya sa kanyang presensya. Sa parehong oras, nararamdaman niyang pinagpala siya na maaari siyang makipag-usap sa kanya. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang at na hindi siya isang especially iya mula sa ibang guild. Sa kabila nito, mukhang nagdududa pa rin si Soy sa kanya. Tumawa siya. Bigla siyang naging masaya at sinabing nagbibiro lang siya, kaya biglang nalito si Don nang makita ang kanyang mapaglarong bahagi. Ngayon, ang tingin kay Soy ay napaka-inosente. Lahat ay nakatutok sa kanya dahil sa kanyang reputasyon, pero natatakot pa rin si Don sa kanya. Nagtataka siya kung nagsagawa ba ito ng background check sa kanya. Nalalaman ni Soy na naiilang pa rin siya kapag nasa harap niya. Tinanong niya kung nakalimutan niya ba siyang ma-fluster. Humihingi siya ng tawad sa biro at inamin na ito ay bastos. Sabi niya ginawa niya yun dahil interesado siya kung bakit ang isang porter na may E-rank na badge ay may kakayahang maglaman ng 5 D-rank na enerhiya. Naramdaman niya ang ginhawa na hindi siya seryoso. Naiintindihan niya na ang kakaibang bahagi ng sinabi niya. Napagtanto niyang naunawaan niya ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ng enerhiya. Ngumiti si Soy at sinabing tinanong siya ng kanyang kapatid na sumama sa ekspedisyon ng ikalawang koponan bilang isang scout at naghahanap siya ng isang porter. Bigla na lang siyang nakakita sa kanya. Lumapit siya sa kanya. Nagtatanong siya kung nais niyang mag-volunteer at binabalaan siya na magiging mapanganib ito. Sinasabi niyang nagtitiwala siyang magagawa niya ng maayos dahil siya ang pinakakakayahan sa mga porters at hindi siya mukhang taong tatakbo palayo. Ang kanyang kahina-hinalang tingin ay nananatiling nagpapakaba sa lalaki. Hinawakan niya siya sa balikat at sinabi na doblehin niya ang gantimpala kung sasama siya. Inaalala niya na may pagkakataon siyang makasama sa ekspedisyon kasama ang isang rancor na may doble ang gantimpala. Agad niyang itinaas ang kamay at pumayag na gawin ito. Iniisip niya kung gaano niya hindi pwedeng palampasin ang ganitong pagkakataon. Iniisip niya na ang mga dungeon ay may ranggo mula E na pinakamababa hanggang S na pinakamataas. Ito ay isang ranggo na walang eksklusibong sistema, kaya kailangan ng tao ng isang subhetibong paraan upang masukat ito. Ang S-rank na galit, White Shadow, ay minsang nagsabi na ang tanging paraan upang malaman ay pumasok sa dungeon at suriin ito mismo. Ang kanyang isang payo ay tingnan kung gaano kadilim ang kulay ng vortex ng dungeon dahil mas madilim ito, mas malamang na ito ay isang mataas na antas na dungeon na kailangang malampasan. Gayunpaman, kahit ang kanyang paraan ay hindi rin tumpak kaya't nagtakda ang samahan ng isang pamantayan. Kung hindi mapapalaya ang isang dungeon gamit ang 5 o higit pang mga mangangaso na pareho ang antas, tataas ang antas nito. Kung 5 o higit pang A-rank na mga mangangaso ang nakilahok at hindi pa rin ito malinis, magiging isang S-rank na dungeon ito. Sa kasamaang palad, ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng sakripisyo ng hindi mabilang na buhay ng mga mangangaso. Nag-aalala si Don na sila ang mga buhay na kailangang isakripisyo sa pagkakataong ito. Hinahawakan niya ang vortex ng dungeon. Napakaingat niya bago siya pumasok. Pumasok siya sa vortex. Nakita niyang napadpad siya sa isang kuweba. May mga bola ng liwanag sa lahat ng dako na tinatawag niyang mga perlas na kumikislap. Sumunod sa kanya ang iba. Nakikita ni Don na nag-uusap-usap lang ang lahat at masyadong relax. Nakikita niya na ito ay dahil maliban kay Soyo, lahat ay may A-rank badge. Binalaan ni Soyo ang grupo na huwag masyadong mag-relax at maghanda sa anumang maaaring mangyari. Sinimulan nila ang kanilang paggalugad. Pagkatapos ay tinawag ni Soyo si Wok, ang guide. Tinanong niya kung ano ang utos nito. Hiningi niya na hanapin niya ang labasan habang nagbabantay kay Don. Sabi ni Wok na may kumpiyansa siya sa kanyang titulo bilang gabay, kaya alam niyang magagawa niya ang hinihiling niya. Ipinaliwanag ni Don na ang guide ay tawag ng mga hunter sa mga eksperto sa paglalakad sa loob ng dungeon. Inutusan ni Soyo na simulan na nila ang kanilang paglalakad. Tinanong ni Wok si Don kung kinakabahan siya, at sumagot ang lalaki na oo. Sabi ng guide na tama lang ang nararamdaman niya. Nabibigla si Don.
Sabi ng guide ay dahil kainahinala ang dungeon. Pinapayuhan niya siyang pakinggan palagi ang pakiramdam ng Chan tulad ni Soyu. Sa ngayon, napapansin niyang tahimik na tahimik ang dungeon, kaya mataas ang tsansa na walang makasalubong na halimaw. Ipinaliwanag niya na ang mga nilalang na naninirahan sa mga kuweba tulad nito ay dapat may liwanag na kumikislap, tunog, at mga panginginig, pero wala ni isa sa mga iyon ngayon. Ang palagay niya ay hindi ang mga halimaw ang panganib sa dungeon na ito kundi isang kakaibang bagay. Humanga si Don sa kanyang matalim na pagmamasid. Pinapakita ng gabay ang isa sa mga daan at sinasabi na doon sila pupunta para hanapin ang labasan. Nakikita ni Don na iba ang kanilang daraanan sa iba pero naniniwala siyang magiging maayos ito. Ang dalawa ay naglalakad sa kanilang sariling paraan. Nababahala na si Don. Pareho pa rin si Wook dahil wala siyang nakikitang patibong o kahit anong palatandaan nito sa ngayon. Tinanong niya si Don kung bumibigat na ang katawan niya tulad ng sa kanya. Sinasabi niya na siya ay nanlalamig at nag-aalala sa panganib. Hindi rin sigurado ang gabay sa kanilang daraanan at aminin na ang matinding pressure na nararamdaman niya ngayon ay kauna-unahan para sa kanya. Mas lalo siyang natatakot ngayon kaysa harapin ang isang rancor na siyang nagpalalapas sa takot ni Don. Sinasabi ni Wook na may isang makapangyarihang presensya sa pinupuntahan nila at hinihiling na mag-summon siya ng isang bagay para maghanda. Ang babala niya ay nagpaparamdam sa binata na totoo ang sitwasyon. Hinawakan niya ang kanyang mahika na tungkod upang maghanda. Tumawag si Don ng kanyang grupo ng mga kalansay. Naiinip siya dahil ang pagpapalabas lang ng mga ito ay kumokonsumo na ng kalahati ng kanyang enerhiya. Tinanong ni Wook kung bakit nagpadala lang siya ng mga karaniwang skeleton sa ganitong pagkakataon. Nag-aatubiling sinabi ng binata na sila lang ang mayroon sila at biglang naramdaman ang matinding pressure sa kanilang mga katawan. Pakiramdam nila, pati ang mga skeleton ay para bang nasa ilalim sila ng mabigat na gravity. Sinabihan ni Wook si Don na magpatuloy sa paglakad dahil may bukas na daan sa unahan. Sinasabi niya na nararamdaman niya ang presensya ng mga nilalang doon kaya maaaring ito ay isang ligtas na lugar. Hindi niya alam kung tao o halimaw ang mga ito pero sa tingin niya, ito lang ang kanilang magagawa ngayon pumunta sa kanan. Habang naglalakad sila paabante, hindi tumitigil ang bigat sa kanilang katawan. Hindi makabukas si Don ng mata at bibig dahil sa pressure. Ang paglakad lang ay isang pagsubok. Ginamit ni B5 ang isang air shield sa kanyang amo. Tinatanggihan ng kanyang mahika dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Nagsisimula ng magkaroon ng panloob na pinsala si Don. Tumatawag siya sa isa sa kanyang mga kalansay. Sobrang hina na niya ngayon na kailangan niya ng tulong mula sa kanyang mga minions para makatayo at makagalaw. Nakikita niyang mabilis nang tumatakbo palayo si Wook. Nagtataka siya kung paano biglang nagkaroon ng dungeon na kayang magpataas ng tensyon sa mga mataas na ranggo. Ang tanging naiisip niya ay makaligtas upang makamit ang kanyang pangarap na maging isang ranker. Itinutuloy niya ang paglakad kasama ang kanyang mga minions. Dumaan sila sa isang di matitinag na puwersa. Sinasabi ng abiso na narating ni Don ang yugto ng isang matandang may puting buhok na puno ng malalim na galit. Nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin ng pangalang iyon. Nakikita niya na may isang pintuan sa harap niya na may larawan na nagsasabing nasa yugto na sila ng isang matandang lalaki na may puting buhok na puno ng matinding galit. Pinapayuhan din na napakalalim ng kanyang galit kaya't may yelong bumabalot sa kanyang buhok. Sinasabi ng misyon na kailangan niyang pumasok sa kwarto upang talunin ang matandang lalaki. Inisip ni Don na ang matandang lalaki ang boss ng dungeon. Pagkatapos ay narinig niya ang boses. Lumabas na may 3 tao rin sa lugar at natuwa silang makita sina Don at Wook, umaasang sila ay isang pangkat ng mga rescuer. Doon napagtanto na sila ay isang grupo ng mga mangangaso na nag-iwas din sa presyon. Nakita ng 3 ang lila nilang badge na i-rank ni Wook. Nakikita rin nila ang mga kalansay ng isang necromancer na nagbibigay sa kanila ng pag-asa na sila nga ay isang pangkat ng mga rescuer. Nananawagan sila na ilabas sila sa dungeon. Sinabihan ni Wook si Don na bigyan sila ng tubig at pagkain. Sumunod si Don sa kanya at tinanggal ang kanyang bag ng supply, ngunit galit pa rin siya na tumakbo si Wook nang walang siya. Habang pumipili siya ng pagkain at inumin, sinubukan niyang kalimutan ito. Ang mga nakaligtas ay uminom at kumain ng mabilis hanggat maaari. Nanonood sina Don at Wook habang kumakain. Iniisip ng binata na maaari siyang mapunta sa kanilang kalagayan kung magkamali siya ng isang maling hakbang. Pinapayuhan ni Wook ang mga nakaligtas na kumain ng dahan-dahan. Hiningi niya na ipaliwanag nila kung ano ang nangyari sa kanila. Isa sa kanila ang nagsabing siya na ang gagawin ng usapan para sa kanilang grupo. Ipinapakita niya ang kanyang badge na B-rank upang ipakita na siya ang pinakamataas ang ranggo sa kanilang grupo. Ipinaliwanag niya na kailanman hindi nakatagpo ang kanilang grupo ng dungeon na tulad nito. Sinasabi niya na hindi nila mahanap ang anumang labasan kahit saan. Kahit anong direksyon ng kanilang tahakin, dinadala sila ng dungeon sa pintuan ng boss at kahit ano paman, hindi nila magawang makalabas sa pintuan. Wala silang nagawa kundi ulit-ulitin ang laban sa boss. Ngunit, imposibleng makamit ang malinaw na kondisyon. Sinasabi niya na imposibleng matalo ang matandang lalaki. Kahit na isang B-rank ka pa, walang tsansa na matalo siya. Tumaas ang pag-asa ng mga nakaligtas ngayon na nakikita nila ang isang A-ranker sa harap nila. Nasa Wook ang kanilang buong tiwala. Nalilito si Don. Tinanong niya ang mga survivor kung paano sila nakaligtas kung palagi silang natalo ng boss. Sabi ng leader ng mga ovary, magandang tanong yan.
Ipinaliwanag niya na hindi pumapatay ang matanda at tumatanggap lamang siya ng mga hamon. Habang nasa kanyang kwarto ang tao, magsasagawa ang matanda ng isang pagsusulit. Hindi nila naiintindihan ang mga detalye, alam lamang nilang masakit silang napasuko. Matapos ang pagkatalo, tiniklop ng matanda ang dila niya. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ito angkop. Pagkatapos ay itinulak niya silang pabalik palabas. Tumingin si Don sa pintuan ng boss na may pagtataka. Iniisip ng mga nakaligtas na kakaiba ang matanda. Sinasabi nilang ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatagpo sila ng tao at hindi isang halimaw bilang boss ng dungeon. Nagulat si Don na posible ito. Nag-aalala si Don na wala nang ibang pagpipilian kundi buksan ang pinto at tapusin ang misyon para makaligtas. Tinitingnan niya si Wok, iniisip na hindi siya nito pinagkakatiwalaan pero ramdam pa rin niyang wala siyang magagawa dahil sa kanyang kakayahan bilang gabay. Pakiramdam niya ay nakulong siya ng walang pagpipilian. Bigla, narating si Soyo at ang kanyang koponan sa kanilang lugar, iniisip kung ano ang nangyayari. Naririnig ni Soyo ang lahat ng kailangan niyang malaman at iniisip ang kanilang mga pagpipilian. Tinitingnan niya ang pintuan, determinado na buksan ito at harapin ang hamon agad kahit na matindi ang aura sa paligid nito. Ipinapakita ng kanyang mukha ang kumpiyansa na kaya niya itong talunin. Nagpapalakpakan at umiiyak ang mga nakaligtas na malapit ng mailigtas kasama ang isang ranker at 2 A-rank sa kanilang panig. Nilalakad ni Soyo at ang kanyang A-rank na koponan patungo sa pintuan habang pinapanood ni Don at ng mga nakaligtas. Nadarama ni Don na kaya na nilang gawin ito ngayon na si Soyo ang nakatutok. Binubuhol ng ranker ang kanyang buhok. Habang nakapako ang kamay niya sa kondado, sinabihan niya ang mga lalaki niya na maghanda sa kabilang banda. Dahan-dahan niyang inaalis ang kondado. Pumasok ang grupo sa dilim. Naghihintay si Don. Pagkatapos, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang mga A-rank na kasama ni Soyo dati ay naitulak pabalik sa pamamagitan ng pinto na may mga pasa sa buong katawan. Isang segundo lang, si Soyo ay naitulak din palabas na may mga pasa. Sobrang lakas ng tapo na siya ay naitulak sa isang pader na bato. Dahan-dahang nagsasara ang pinto. Naguguluhan si Don. Tinitingnan niya ang mga mangangaso na nagsusubukang bumangon muli at iniisip na 10 minuto pa lang mula nang pumasok sila. Hindi siya makapaniwala na kahit si Soyo na may S-rank ay agad na napahina. Naramdaman ni Soyo ang pagkadismaya nang sabihin ng matanda na hindi siya angkop. Sumigaw siya at hiniling na ibigay sa kanya ang isang advanced na potion mula sa bag. Tinitingnan niya ang kanyang matatag na mga mata at alam niyang hindi siya susuko. Sabi niya na sigurado siya. Doon ibinibigay ang potion sa kanya. Sinasabi niya na ipapaalam niya sa matanda na siya ay tunay na karapat-dapat. Naiisip ni Don na ang feat ay karaniwang salitang ginagamit ng isang maestro kapag naghahanap siya ng disipulo. Nagtataka siya kung ang galit ng matanda ay nagmumula sa kawalan niya ng nahanap na angkop na tagasunod. Samantala, umiinom si Soyo ng potion. Itinatapon niya ito habang naglalakad papunta sa pinto. Ilang minuto ang lumipas, muli siyang itinaboy. Muli, lalong pinapainit yun si Soyo. Nagsasabi siya tungkol sa hindi matanggap na pamantayan ng matandang lalaki. Sa kabila nito, naghahanda siyang bumalik. Tumingin si Don sa kanya na may inis at kawalang saysay. Pagkatapos ng isang araw, mukhang pagod na si Don sa paghihintay. Sa loob ng 4 na araw, hindi sumuko si Soyo sa hamon. Pagod na siya, pero nananatili pa rin siyang determinado at galit. Itinuturo niya ang pintuan at nagrereklamo tungkol sa kawalang malay na hamon. Natatakot si Don na kahit nandito pa ang kanyang kapatid na si Parang, wala ring magbabago. May pakiramdam siya na kahit 5 rankers pa ang hindi kayang talunin ng matanda. Sinasabi ni Soyo na aminin niya na malakas ang matanda. Pero naninindigan siya na patuloy siyang susubok sa kanya hanggat buhay siya. Nabibighani si Don sa kanyang pananaw na matapang. Nakatayo pa rin siya, nakikita na kailangang may pagbabago. Nakikita niya na nawawalan na ng pag-asa ang mga nakaligtas. Inamin niya na nadidismaya na rin siya. Nakahawak siya sa kanyang mahikal na tungkod, determinado na gumawa ng isang bagay. Tumingin siya sa lahat at napagtanto na siya lang ang hindi pa pumasok sa pinto. Handa na siyang kunin ang kanyang pagkakataon. Lumalapit siya kay Soyo. Tinanong niya kung ano ang gusto niya. Sabi niya na nais niyang subukan ng hamon mismo. Nabigla si Soyo. Nasasaktan ng kasama niyang samurai hunter na subukan ng isang hamon na kahit ang isang rancor ay nabigo. Hiningi ng samurai na siya ang gumanap sa kanyang lugar. Handa na siyang hilahin ang kanyang espada. Nangangatal si Don. Sinabi ni Soyo sa kanyang tao na tumigil na. Tinanong niya kay Don kung dahil ba hindi siya nagtitiwala sa kanya kaya siya papasok. Naghihintay si Soyo ng sagot ni Don kung hindi siya nagtitiwala sa kanya. Sisagot niya na hindi iyon ang issue. Paalala ni Soyo na isa lamang siyang tagadala at hindi maaaring magpahayag ng opinyon bilang isang mangangaso. Alam niya na, kaya tinanong niya kung bakit niya gustong hamenin ng matanda. Sinasabi ni Don na gusto ng matanda ng isang angkop na tao. Sabi niya na ang hula niya ay may kaugnayan ng galit ng matanda sa hindi paghahanap ng karapat-dapat na disipulo. Para sa kanya, ang disipulo ay tungkol lang sa potensyal at walang kinalaman sa kasalukuyang kakayahan. Tinanong ni Soyo kung nais niyang gawing kanyang master ang matanda sa halip na talunin ito. Ibinabahagi ni Don na maaaring may nakatagong malinaw na kondisyon. Isang alternatibong paraan na ginagamit sa ilang mga dungeon para malagpasan. Iniisip ni Soyo ang posibilidad nito.
Tinanong niya kung sa tingin niya mas may potensyal pa siya kaysa sa kanya. Pinapanood ni Soyuz Samurai ng maingat ang kanyang sagot na para bang handa siyang umatake kapag nagsalita si Dongwol ng walang respeto. Sinasabi ni Dongwol na malaki ang duda niya na mas may potensyal siya kaysa sa kanya. Nakikita ni Soyo na hindi niya ito itinanggi. Ang kanyang mapanuring reaksyon ay nagpapasindak sa kanya. Inamin niya na nararamdaman lamang niya ang pagkakasala na lahat ay nakaranas ng paghihirap mula sa hamon maliban sa kanya. Tinitigan ni Soyo siya ng mabuti para makita kung gaano siya kaseryoso. Ngumiti siya. Tiniyak niyang nagsasabi siya ng totoo at natutuwa siyang ipinapakita niya ang kanyang tunay na kulay. Sabi niya, may nakikita siyang something sa kanya mula pa noong una. Akala niya mula pa lang ay isang lobo na nanghuhuli siya. Tinanong niya kung naghahanap siya ba ng gantimpala sa dungeon o isang swerte na pagkikita. Muling nararamdaman ni Don na siya ay nahahayag. Pakiramdam niya ay parang isang manghuhula ang babae na kayang makita ang lahat sa kanya. Pinapayagan niya siyang subukan ng hamon. Wala na siyang ibang pagpipilian at aminin niyang hindi siya ang nagsasalita dahil nabigo rin siya. Gayunpaman, pinapayuhan niya siya na mayroon lamang siyang isang pagkakataon. Ipinaliwanag niya na nauubos na ang kanilang mga supply at walang paparating na rescue team, kaya kailangan nilang tapusin ito agad. Don ay yumuko ang ulo sa kanya at nagpapasalamat sa pagkakataon. Tinitigan ni Don ang pinto ng may determinasyon. Papalapit siya rito. Hinahawakan niya ang doorknob nito. Nag-aatubili siyang sagutin kung nais niyang buksan ang pinto. Pumasok siya sa madilim na kwarto. Nakikita niya na ang buhok ng matandang lalaki ay may yelong-yelo dahil sa matinding galit gaya ng sinasabi ng estado ng entablado. Isang maliwanag na liwanag ang pumipilit kay Don na takpan ng kanyang mga mata. Nang buksan niya ang mga mata, naging mas malinaw at detalyado ang entablado, kasama na ang sahig na nakalutang na parang bato at ang paligid na parang walang hanggan. Nararamdaman niya ang isang nakakaikot na presyon na nagpapaupo sa kanyang mga tuhod. Lumilitaw ang nakakatakot na matandang multo at nagrereklamo na nakakaawa ang bagong kalaban niya. Hindi niya nakikita ang halaga nito kahit na nakikipaglaban at naisip niyang dapat na lang niya itong alisin. Umiilaw ang mga mata ng multo sa galit. Nararamdaman ni Don ang mas malaking pressure. Sinasabi sa kanya ng abiso na humaharap siya sa alaala ng isang sumpang kaluluwa. Ipinapalam din nito na ito ay isang nakatagong kondisyon bilang isang necromancer na kanyang naabot. Natatakot si Don na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ipinapalam sa kanya ng notifikasyon na nakuha niya ang S-rank na kasanayan sa necromancer na memory recreation. Hindi siya makapaniwala na nakamit niya ang S-rank na kasanayan. Pagkatapos ay iniulat ng notifikasyon na ginagamit niya na ang kasanayan ngayon. Nagtataka si Don kung ano ang naging epekto ng kanyang kasanayan at saka napagtanto na hindi pa rin siya tinatanggal ng matanda. Ipinapakita ng kanyang abiso na muling binubuo ang alaala ng sampang kaluluwa, ang master ng lahat ng teknik. Isang maliwanag na liwanag ang pumipilit kay Don na takpan ng kanyang mga mata. Iniangat niya ang kanyang kamay para sa mangyayari. Isang snowflake ang bumagsak sa kanyang kanang kamay. Near-realize niyang nadala siya sa isang lugar na may bagyo ng nyebe. Ang matandang lalaki ay parang laman at dugo habang nakatayo mag-isa sa gitna ng bagyo ng nyebe. Nagreklamo siya na hindi makahanap ng angkop na disipulo, kaya't walang saysay ang lahat ng kanyang nagawa. Pakiramdam niya ay walang kwenta ang kanyang pagsisikap. Tinitingnan ni Don ang paligid at nagtatanong kung naipadala siya sa ibang mundo. Nakikita niya na ito ay isang desyertong puno ng nyebe at yelo. Bigla siyang nakaramdam ng sakit. Nakahawak siya sa ulo, iniisip na marahil nararamdaman niya ang emosyon at sakit ng matanda. Patuloy na nagsasalita ang matanda tungkol sa kanyang buhay at inamin niyang naging kawili-wili ang kanyang buhay. Naalala niya ang kanyang kasibulan at kung paano niya na-master ang lahat ng uri ng armas, mahika, at anumang sining sa murang edad. Nagpapasalamat siya na ang pag-aaral ng daloy ng ki ay nagbigay daan sa lahat ng teknik na makamtan. Isinalaysay ng narasayon kung paano nalampasan ng matanda ang sinumang nabuhay ng matagal dahil sa ki, ngunit naging biktima pa rin siya ng pagtanda. Nagreklamo siya na ang pagtanda ay nagpaparamdam na ang pag-inom ng tubig ay para bang pag-inom ng lason o na kahit ang magaan na hangin ay nakakasakit sa kanya upang pumatay. Tinitingnan niya ang kanyang katawan at nagrereklamo na siya ay isang uhaw na tao na puno ng sakit at paghihirap. Nung uso siya, determinado na mamatay ng walang saysay. Sa matapang na mga mata, tinatanggihan niya ang kamatayan. Ang matanda ay napasubsob sa kanyang mga tuhod. Nanghihinayang siya na ang tanging hinahangad niya ay isang disipulo, ngunit hindi pa rin niya ito nakamtan. Niyayakap niya ang isang mundong walang sapat na talento upang tumanggap. Doon ay nanonood habang nakikiusap ang matanda sa langit para sa isang karapat-dapat na disipulo. Nagsisigaw siya na hindi siya pwedeng mamatay. Bumubuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Nahuhulog ito sa nyebe sa ibaba. Sinasabi niyang ibebenta niya ang kanyang kaluluwa para lang manatili sa lupa. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. May paalala na tapos na ang muling paglikha ng alaala. Humahanda si Don habang bumabalik ang lugar sa dati. Bumabalik sila sa yugto ng Void Dungeon. Sinusubukan ng binata na kumalma. Tinitingnan niya kung talaga bang nakabalik siya, sa kanya muling nararamdaman ang pressure sa kanyang katawan. Sobrang bigat nito kaya napilitan siyang bumaba sa kanyang mga tuhod. Hinawakan niya ang kanyang dibdib habang nararamdaman ang hapdi ng paghinga, ngunit ngumingiti siya. Ang kanyang mukha ay puno na ngayon ng kumpiyansa habang muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Tinanong siya ng matandang multo kung nasal ayan niya na ang kanyang kaluluwa. Tumayo si Don at tiniyak na ginawa niya ito.
Tumingin siya sa matanda at iniisip ang lahat ng kapangyarihan at kaalaman na kanyang nakalap sa mahabang buhay niya. Naging determinado siyang maging siya ang magmamana ng lahat. Sabi ng matanda na bagamat nakikita niya itong kawili-wili, hindi pa rin siya karapat-dapat sa kanyang mga teknik. Bumabalik ang pressure kay Don na nagtutulak sa kanya na muling yumuko. Sinasabi ng binata na mali siya. Sinasabi niya na kung magpapatuloy siya sa mataas niyang pamantayan, mananatili siyang multo magpakailan pa man na palaging kilala sa kanyang katigasan ng ulo at pagkamuhi sa toro. Ang multo ay tumugon na siya ay walang hiya at hindi nakikita kung gaano siya kabait sa patuloy na pagpapalaya sa mga langgam tulad niya. Tinanong niya kung kailangan niyang sirain ang isa sa mga binti niya para mapagtanto niya. Nakiusap si Don na makinig muna siya. Binabalik-balikan niya kung paano niya napag-aralan ang bawat teknik habang karamihan ay nahihirapan ng matutunan ng isa sa buong buhay nila. Ang matandang multo ay tumatanggi dito at sinasabi na may magiging isa pang henyo tulad niya sa labas. Itinuturo ni Don ang pintuan at sinabing si Soyo ay isa sa pinakamalakas sa buong mundo. Nabigla ang matanda dahil ang maging isang rancor tulad ni Soyo ay ang panghuling layunin ni Don. Nasasaktan ang kanyang pride sa reaksyon nito. Nakikita ng batang lalaki na nilalaro niya ang kanyang mga kamay. Inakusahan siya ng matandang lalaki na nagsisinungaling. Hinamon siya ni Don na tumingin sa kanyang mga mata at sabihin na nagsisinungaling siya. Sumisigaw siya na alam niya kung kailan nagsisinungaling ang isang tao. Nakita ng matanda na nagsasabi siya ng totoo. Hiningi ni Don na piliin niya siya bilang alagad sa halip na isang hindi maabot na pamantayan. Naiintriga ang matanda. Ipinagpatuloy ni Don na masasalin niya ang kanyang kakayahan sa kanya. Ngayon ay nakikita na niyang walang hiya siya at sinasabi niya na mas gusto pa niyang turuan ang basura kaysa sa kanya. Nililinaw ni Don na hindi niya kailangang turuan siya ng direkta. Binubuksan niya ang kanyang window ng status. Tinatawag niya lahat ng kanyang mga kalansay palabas. Pinapahintulutan niya ang matanda na tingnan sila at tuklasin ang kanilang potensyal. Tinitingnan ng matandang multo ng mabuti sila. Nais ni Don na makita ang walang hanggang potensyal ng isang kalansay. Sinasabi niya na bawat isa ay may kakaibang kakayahan at madali niya itong maituturo sa kanila. Pinipindot ng multo ang mga ito habang sinisiyasat niya. Sinabi ni Don na kung gusto lang niya ng isang tagapagmana, tiniyak niya na ang paglago ng lahat ng kanyang mga alipin ay mapupunta sa kanilang Panginoon. Patuloy niyang binibenta ang mga skeleton bilang mga nilalang na walang katapusang tibay at walang takot sa kahit anong kalaban. Malalim na nag-iisip ang matanda, pagkatapos ay iniwasan niya ang mga kalansay. Ang reaksyon niya ay ikinababahala ni Don. Sinasabi ng matanda na nakakatawa at nakakatawang irony ang kanyang sitwasyon. Hindi niya akalain na sa huli ay naghahanap siya ng mga kaluluwa mula sa mga patay para sa isang disipulo na walang hanggan ang potensyal. Iniisip niya na bawat kalansay ay maaaring isang natatanging mandirigma noong buhay pa siya. Naiisip niya ang mahirap na bahagi ng pagtuturo ng higit sa isang estudyante. Pagkatapos ay pumayag siya na pagtanto na kailangan niyang makipagkompromiso. Isang abiso ang lumitaw upang ipaalam kay Don na natupad niya ang nakatagong kondisyon. Napalaki ang mata ng batang lalaki. Dati ay naging isang nyebeng desyerto ang lugar, pero ngayon ay walang bagyo at maliwanag ang araw. Ang matandang lalaki, na ngayon may mapayapang anyo ng laman at dugo, ay nagsasabi kay Don na pinipili niyang magtiwala sa kanyang determinasyon at hinihiling na mangako siyang iiwanan ang lahat ng kanyang pag-aari kahit anong pagsubok ang dumaan, upang mag-iwan ng pamana para sa kanya sa mundo. May paabiso na nagsasabi kay Don na kailangan niyang kumbinsihin ang matanda sa kanyang paninindigan kung nais niyang marating ang susunod na antas. Sisigat ni Don na hindi niya palalampasin ang pagkakataong bihira lang dumaan at nangangakong iaangkin ito kahit ano pa ang mangyari. Natuwa ang matanda. Isang abiso ang lumabas upang batiin si Don sa pagtapos ng yugto. Nagising si Don sa isang kama na naguguluhan. Nakikita niya ang isang bagay. Nakikita niya na may isang tao sa loob ng kwarto. Narealize niya na si Soyo, nakasuot ng business suit. Nakakabawi siya at naisip na nasa ospital siya. Ibinabalik ni Soyo ang kanyang sarili bilang pangalawang guild master ng parang guild. Tinitigan niya siya ng galit at sinabing kilala rin siya bilang Dark Empress. Nagtataka si Don kung ano ang ginagawa niya sa kanyang kwarto. Hindi niya maalala kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos niyang malinis ang dungeon at iniisip niya na siguro nawalan siya ng malay. Sinasabi ni Soyo na akala niya ay imposibleng mapatay ang boss ng dungeon. Tinitigan niya siya ng may pandidiri, alam na si Porter ang nakapag-clear nito habang siya ay hindi. Labis na natakot si Don sa kanya kaya tumingin siya sa kabilang direksyon at tinakpan ang sarili ng kumot. Tinanong niya kung bakit niya ito tinititigan ng matalim. Hindi ito tumitigil, kaya nilinaw niya na nais niyang malaman kung bakit siya pumunta dito ang pangalawang pinuno ng isang malaking guild. Soyo inupuan siya ng upuan. Tinanong niya kung paano niya nalagpasan ang dungeon at anong gantimpala ang nakuha niya rito. Patuloy pa rin siyang nagtatanong kung naging disipulo siya ng matandang lalaki. Sinusubukan niyang tingnan ito mula sa kanyang pananaw at napagtanto na marahil nakikita siya bilang isang taong nagnakaw ng kanyang tagumpay. Iniisip niya na may ibang ranker na hahabol sa kanya dahil sa pagnanakaw ng kanilang biktima. Hinahawakan niya ang gilid ng kumot dahil sa guilt. Tinanong ni Soyo kung ano ang iniisip niya ng malalim. Tinanong ni Don kung ano ang sinasabi ng balita tungkol sa kanilang pagtuklas ng dungeon. Soyo naiintindihan ng kanyang alalahanin at sinisiguro siya na hindi niya kailangang mag-alala dahil iniulat na matagumpay na nalampasan ng guild parang ang dungeon at pinasignan ang mga nakaligtas na mga kasunduan sa pagiging lihim.
Nababahala si Don nang marinig niyang walang nakakaalam na siya ang nakapag-clear ng dungeon. Nagpapasalamat siya sa kanyang pag-iisip sa kanya. Bakit gusto niyang itago ang kanyang tagumpay samantalang karamihan sa mga mangangaso ay ipapakita ito sa buong mundo? Sagot ni Don na mas gusto niyang maging ligtas kaysa mapansin. Soyo sabi niya na hindi niya ginawa ito para sa kanya at mas inisip ang dangal ng parang guild. Walang maniniwala na isang E-rank na porter ang VP ng ekspedisyon. Nauunawaan ni Don na itinatago nila ito dahil ikahihiya ito ng kanilang guild at kailangang panatilihing lihim ang katotohanan o hahabulin siya nito. Tinanong niya kung gaano siya katagal na hindi ginising. Sabi niya na 3 araw na mula nang lumabas sila sa dungeon. Naiinis si Don na nawala siya ng sobrang daming oras. Plano niyang huwag sabihin sa kahit sino ang gantimpala na natanggap niya o baka mapanganib siya. Sabi niya na hindi pa niya alam kung ano ang gantimpala at kailangan niya ng oras para maipaliwanag ito ng maayos sa kanya. Naiintindihan ni Soyo. Humihingi siya ng kaunting oras para ayusin ang lahat at sinasabi rin niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtakas niya dahil alam na niya na walang makakatakas sa mga mata ng madilim na Emperisa. Tinitigan siya ni Soyo ng may pagdududa. Sumasang-ayon siya at sinabing babalik siya para sa kanya kapag naayos na ang lahat. Isinasara ng babae ang pinto sa likod niya. Nakahiga si Don sa kanyang kama nang may pag-angat ng loob. Sinasaliksik niya ang kanyang malas na pagkagising pagkatapos ng 3 araw, pagpunta sa isang kakaibang dungeon, at pagiging nasa maling panig ng guild ni Parang. Iniisip niya ang nagtatag ng guild na si Parang at umaasang mababago niya ang mga bagay at magkakaroon ng magandang ugnayan sa kanyang guild. Lumalabas ang kanyang notice window. Naisipan niyang tingnan ang kanyang mga gantimpala. Napagtanto niya na hindi pa niya ito nasusuri. Pinipindot niya ang button ng pagtanggap sa bintana. Sinasabi nito na ang kanyang enerhiya ay permanenteng tumaas ng 20. Sinasabi rin nito na nakuha niya ang S-rank na kasanayan sa pagtuturo ng lahat ng teknik. Sinisya Saturday niya ang kanyang katayuan. Nakikita niya na mayroon na siyang isang D-rank na kasanayan sa pagtawag plus ang 2 S-rank na kasanayan na nadagdag. Natuklasan niyang malaki na ang kanyang narating. Naiintindihan niya kung bakit sobrang naiintriga ang mga veterano sa mga dunggo. Sinasaliksik niya ang kasanayan sa alaala ng mga namatay. Hindi niya maisip kung paano ito muling magagamit. Sa ngayon, nakakalimutan niya ito at masaya siyang near-review ang kanyang estado. Pumupunta siya upang tingnan ang kanyang bagong kasanayan sa pagtuturo ng lahat ng teknik. Nakakaakit ito sa kanya. Agad siyang tumayo. Kinuha niya ang kanyang bag. Pumunta siya sa kanyang lugar ng pagsasanay. Tinitingnan niya ang kanyang kamay ng may pagtataka. Iniangat niya ito. Binubuksan niya ang kasanayan sa pagtuturo ng lahat ng teknik. Isang makapangyarihang liwanag ng olive ang lumitaw mula sa kanyang kamay. Lumabas mula rito ang matanda. Sinasabi niya sa binata na tungkol ito sa tali na tinawag niya siya. Masaya si Don na muling makita ang matanda. Biglang pinukol siya sa ulo at tinawag na tanga. Galit siya na tinawagan lang siya pagkatapos ng 3 araw. Bibigyan kanya ng babala na hindi ka makakasabay kung magiging tamad ka. Sinabi ni Don na tinawagan niya siya agad nang makabalik ang kanyang malay. Nalilito siya kung paano siya tinamaan ng matanda kahit na isa siyang multo. Alam ng matanda kung ano ang nasa isip niya. Sinasabi niya na maaari niyang maiparamdam ang pisikal na contact sa kanya dahil magkaugnay sila sa isipan. Tinatawag niya na agad ang kanilang pagsasanay upang magsimula. Handa na si Don na tawagin ang kalansay pero sinasabi ng matanda na hindi na kailangan. Sinasabi ng nakatatandang lalaki na magtutuon na lang siya sa batang lalaki sa araw na ito. Tinuturo niya si Don at sinabing magiging problema siya. Naiinis na si Don sa matanda. Hinahayaan siyang hulaan ng matandang multo kung bakit siya malamig, ang Panginoon ng lahat ng teknik. Sinasabi niya na binigyan siya ng pangalang iyon matapos matutunan at mapahusay ang walang katapusang mga teknik. Sinasabi niya na hindi niya kayang ituro sa kanila ang lahat tungkol sa mga kalansay at nasa sa kanya na ang mag-aaral pa ng iba pa. Nababahala si Don sa balita. Tinanong niya kung bakit niya gagawin ito samantalang siya ang nagsabi na basura ang kanyang talento. Pumalakpak ang matandang multo sa paa. Pagkatapos ay humihingi siya ng katahimikan mula sa kanya. Iginigiit niya na dapat niyang pagmamay-ari ang lahat ng kasanayang taglay niya. Sinasabi niya na gagawin niyang kahit basura ay hindi may kukumpara sa isang henyo. Niyayanig si Don sa takot. Inaalala ng matanda ang lahat ng sining na kanyang nalikha ngunit hindi niya nagawang magamit ang mga ito. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang masahe na magpapabuti sa kanyang katawan sa loob ng 300 araw at kahit na masakit ito para sa binata. Ang marinig na dadaan siya sa matinding sakit ay nagpapababa kay Don. Sinasabi niya sa matanda na hindi pa handa ang kanyang puso para dito. Nagalit ang matanda at sinabing dapat siyang maging mapalad na binibigyan siya ng oras ng isang girong katulad niya. Tinatawag niya itong grandeng technique ng Celestial Artisan at ginawa niya ito sa kanyang huling mga taon. Nalilito si Don kung bakit hindi na lang niya ginamit ang ganitong mataas na antas na teknik sa isang tao sa kanyang buhay. Maaaring niyang maintindihan ang iniisip niya at ipinaliwanag na kailangan niyang gamitin ang kanyang enerhiyang pambuhay habang ginagamit ito. Ibinahagi niya na kung ginamit niya ito noon, matutuno at mawawala na sana ang kanyang katawan. Tinanong ng binata kung ano ang mangyayari sa kanya ngayon. Ipinaliwanag ng matanda na dahil patay na siya, wala nang mangyayari sa kanya. Tinanong ni Don kung bakit hindi na lang niya pinili ang mas magagaling na tao na humamon sa kanya noon at ginamit ang sining sa kanila. Tinapak siya ng matanda sa ulo dahil sa walang kwentang tanong. Don tanong kung bakit niya ginawa iyon.
Nakikita ng nakatatanda na talagang hindi niya naiintindihan at tinitingnan nito bilang palatandaan na siya ay talagang walang talento. Ipinaliwanag niya na ang sining ng masahe ay nagiging henyo ang basura, kaya walang kabuluhan kung hindi ito gagamitin sa basura. Ang pinakamainam na gamit nito ay para sa isang target na katulad lamang ng basura. Malakas ang tama ng kanyang mga salitang sa batang lalaki. Ipinagpatuloy ng matanda na hindi ito gagana para kay Soyif dahil ang kanilang mga katawan ay apektado na ng ibang enerhiya. Para sa kanya, ang mahina na katawan ni Don ay perpekto para sa sining na ito. Sinasabi niya na nagsisisi siya na kailangan gamitin ito dahil ang tunay na nais niya ay isang tunay na henyo mula sa simula. Iniisip ni Don ang kanyang mga mabagsik na salita. Nagtataka siya kung posible siyang maging mas malakas kasabay ng kanyang mga kalansay. Tinanong siya ng matanda kung handa na siya. Sagot ni Don na handa na siya ng may malaking enerhiya. Ang mga sigaw ng binata ay nakakatakot kahit ang mga ibon. Patuloy siyang kumakatok para tumigil ang matanda. Patuloy na tinatamaan ng matanda ang kanyang likod ngunit sinasabi nitong hindi pa talaga nagsimula. Sinasabi ni Don sa sarili niya na kailangang tiisin ang paglalakbay upang maging isang ranker balang araw. Ang kanyang takot ay nagsisimula pa lamang. Humanga ang matanda na siya ay nagtitiis at sinabing babagalan niya pa. Patuloy na sinasabi ng binata na kailangan niyang tiisin. Lumalabas ang isang abiso na nagsasabi na nakuha niya ang kasanayan sa pagtitiis sa sakit. Pinapalo pa siya ng matindi ng matanda dahilan upang mapamura siya at manghina ang mga paa at kamay. Sinasabi ng matanda na tapos na muna ang masahe at pinupuri ang kanyang kakayahang magtiis. Sa kabila ng papuri, para pa rin siyang patay na bangkay sa lupa. Gayunpaman, nakikita pa rin ng matanda na may potensyal siya. Tinanong ni Don kung tapos na ba sila para sa araw. Sinasabi ng matanda na may 30th minuto pa sila. Binubuhat niya si Don para tumayo. Itinuturo niya ang kanyang mga kalansay na mandirigma at sinasabi na naghihintay sila sa kanya. Tumingin si Don sa mga ito na luhaan. Sang-ayon siya na magpatuloy pero sa loob-loob niya gusto niyang mamatay. Itinuro ng matandang multo na ang lakas ng katawan ng pundasyon ng lahat ng teknik at humanga siya sa mga kalansay dahil nakakabuo sila ng lakas kahit walang kalamnan. Sinisimulan niya ang pagsasanay sa pamamagitan ng pagpapakita ng posisyon ng kabayo na nangangailangan ng nakaluhod na postura. Sinasalamin ng mga kalansay ang postura ng matanda at patuloy na nagsasalita ang guro tungkol sa pagpapalakas at katatagan sa pamamagitan ng matibay na pundasyon. Nasa squatting din si Don at nahihirapan siyang gawin ito pagkatapos ng paglalakad. Muling pinaalalahanan siya ng matanda na wala siyang talento, ang meron siya ay tiyaga. Pinapaalalahanan niya siya na ang maestro ay hindi dapat mas mahina kaysa sa mga kanyang tinatawag. Nananatili pa rin si Don sa kanyang posisyon at pinipilit ang kanyang mga sirang kalamnan. Inihahalin tulad niya ang karanasan sa pagpapahirap. Makalipas ang 30 minuto, nakahiga si Don sa lupa na humihingal ng malakas. Tinatapos ng matanda ang sesyon. Inutusan niya si Don na mag-ehersisyo tuwing umaga at huwag siyang tawagan maliban kung gagawin niya ito. Sa ganitong paraan, naglalaho ang matanda. Nasa lupa pa rin si Don, hingal na hingal. Nasa malapit ang mga kalansay niya, naghihintay sa kanyang utos. Tinatawag niya si B1. Nakikinig ang kalansay. Hiningi niya sa taong buto na dalhin siya dahil hindi na siya makalakad. Pagkatapos, pumunta si Don sa kanyang guild. Tinawag siya ni Jonzo nang makita siya. Sinasabi niya na dumating siya agad sa kanya. Ipinakikilala ni Jonzo sa kanya ang dalawang nakaligtas mula sa dungeon na kanyang nilinis. Naalala ni Don kung sino sila. Masaya ang mga nakaligtas na makita siya at napapansin nilang mas muscular na siya ngayon. Nagtataka si Don kung ano ang ibig nilang sabihin. Napansin niya na mas lumaki na siya ngayon. Naisip niya na mas muscular na ang kanyang katawan gaya ng sinabi nila. Nagtataka siya kung ito ba ay resulta ng masahe. Bumalik siya sa tanong kung bakit siya hinanap ng mga mangangaso mula sa dungeon noon. Tinanong niya sila kung ano ang dahilan kung bakit sila narito sa kanyang guild. Isa sa kanila ang nagpakilala bilang si Jugo at sinabing gusto nilang makipagkita sa kanya dahil ang kanyang mga kilos at pag-uugali ay nag-iwan ng impresyon sa kanila. Nakikipagkamay siya kay Don at sinabing balak nilang makipagtulungan sa kanya. Ngumiti si Jonzo habang pinapanood na bumubuo ang kanyang kaibigan ng mga bagong kasama. Ang mga mangangaso ay diretso sa punto at sinabihan ng binatang lalaki tungkol sa bagong dungeon na alam nila. Ipinaliwanag nila na ang bagong dungeon na ito ay isang uri ng crank. Nagulat si Don nang sabihin sa kanya na alam nila ang kanyang mga problema sa pera na dahilan kung bakit niya tinatanggap ang kahit anong trabaho. Tumingin si Don kay Jonzo nang may galit na mukha. Tumingin si Jonzo na parang may kasalanan habang tinitingnan siya. Inamin ni Don na totoo na kailangan niya ang pera. Sinasabi ni Jugo na mas dahilan pa ito para sumama sa kanila. Narinig niya na may isang grupo na pumasok sa dungeon at nagkaroon ng potion ng kapangyarihan. Nabigla si Don nang banggitin ang potion. Naalala niya na ang power potion ay isang bihirang gantimpala kahit anong rango at ito ay isang elixir na kayang magpagaling ng lahat ng sakit. Ipinaliwanag ni Jugo na magiging hunter na siya sa halip na porter. Tinanong ni Don tungkol sa bayad. Sasabihin ni Jugo na hati-hatiin ang kita nila. Natuwa si Don sa ideya. Iniisip niya kung paano nila makukuha ang humigit kumulang 50 milyon won kung makakakita sila ng potion ng lakas. Hinahati niya ang bilang sa 6 na tao bawat isa at napagtanto na makakakuha sila ng humigit kumulang 33 milyon bawat isa. Nakapalingon ang kanyang mga mata sa mga simbolo ng pera sa pag-iisip na iyon.
Tinanong ni Jugo kung sasama siya sa kanila. Pumayag si Don na sumama. Nagtataka siya kung gaano kalakas ang mga skeletons niya matapos ang pagsasanay at naisip na magandang pagkakataon nito upang makita sila sa aksyon. Natapos na ang kasunduan at nagkita sila sa isang lugar. Kinabukasan, bumalik si Don sa kanyang lugar ng pagsasanay. Habang nagsasanay ang mga kalansay, ikinwento ng binata sa nakatatandang multo ang kanyang susunod na misyon. Hindi siya sang-ayon dahil kakasimula pa lang niya sa training pero iniisip niya na maaaring maging maganda ang praktikal na karanasan para sa kanya. Tinanong ni Don kung may pahintulot siya. Sumasang-ayon siya, ngunit sinabihan siya ng may galit na mukha na hindi ito magiging dahilan para hindi siya mag-ensayo. Sinasabi ng matandang lalaki na dapat siyang tawagin kahit nasa loob na siya ng dungeon. Binabasa niya ang kanyang mga kamay para sa sesyon ng masahe. Natatakot si Don na kailangan niya. Sumigaw siya sa sesyon, dahilan upang lumipad ang mga ibon palabas. Sakit ang katawan ni Don mula sa masahe. Sinasabi ng matandang lalaki na magaling ang kanyang ginawa. Pakiramdam ng hingal na lalaki na halos siyang mamatay. Naalala niya kung paano niya natanggap ang kasanayan sa pagtitiis sa sakit at kung paano siya maaaring mamatay kung wala ito. Sana'y lumago pa ang kasanayang ito habang tumatagal. Tumatanggap ng palakpak at pagbati ang matanda sa kanyang mahusay na ginawa. Sinasabi ni Don na ang kredito ay para sa kanya. Sinasabi ng matanda na handa na siyang magtaas ng antas simula bukas. Nagulat ang binata. Hindi pinapansin ng matanda ang kanyang reaksyon at inanunsyo na simula na ang kanilang tamang pagsasanay. Tatawag siya upang pagtipunin ng lahat. Nagtipon ng mga kalansay sa kanyang paligid. Sinasabi niya sa kanilang lahat na umupo sa posisyong nakaluhod tulad noong nakaraan. Inihahayag din niya na tuturuan niya ang bawat isa ng isang teknik araw-araw. Pinipisil ng matanda ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay itinuro niya ang B1. Tumingin ang kalansay kay Don. Sinasabi ng batang lalaki sa matanda na siya ay isang mandirigmang espada at ang magagawa lang niya ay mag-swing ng espada. Sinasabi ng matandang lalaki na ayos lang sa kanya iyon at maaari nilang paunlarin siya habang nagtutulungan. Inutusan ng multo ang kalansay na may nakakatakot na mukha na umatake. Natakot si B1 sa kanya. Hinawakan ni Don ang balikat ng kalansay at sinabing gagawin niya itong isang mahusay na mandirigmang espada. Pinapaalalahanan niya siya na ang kondisyon ay kailangan niyang mag-ensayo hanggang sa masira ang kanyang mga buto. Ang kanyang mga salita ay lalo pang nagpatindi ng kanyang kilabot. B1 nag-aaral buong araw ng pag-swing ng kanyang espada. Biglang tanong ng matanda kay Don kung ano ang kanyang pangalan. Sumagot ang binata. Tinanong siya ng matanda kung ano, ayon sa kanyang salita, ang pakikidigma sa espada. Ang batang lalaki ay sagot ng hindi tiyak na ito ay isang teknik na ginagamit sa pakikidigma gamit ang espada. Hindi nagulat ang matanda sa kanyang sagot, sabi niya na tama siya. Kumuha siya ng isang kahoy at sinabing ang pakikipaglaban sa espada ay simpleng kasanayan lang sa paghawak ng espada. Itatapon niya ang kahoy kay Don at sinabing kunin niya ito. Tumingin si Don sa kahoy na nasa lupa. Nang kunin niya ito, napagtanto niya na hindi lang nais ng matanda na ipamana kay B1 ang kanyang kasanayan sa espada, kundi siya rin. Hinawakan niya ang stick sa kamay at tinitingnan ito. Kumuha siya ng posisyon ng isang mandirigmang espada at tinanong ang matanda kung paano niya nais itong gamitin. Sabi ng matanda na maaari niyang gamitin ito sa kahit anong paraan na nais niya. Pinipino ni Don ang kanyang posisyon. Binabato niya ito ng buong lakas ayon sa utos ng matanda. Pinupuri ng matanda ang kanyang estilo. Nagulat si Don na kulang pa ang ilang sandali para mapres siya. Pinapakita ng matanda kung paano niya hawakan ang kanyang espada. Pinupuri niya kung paano niya matibay na itinataas ang kanyang hinlalaki habang nakapirmi ang iba pang mga daliri. Pagkatapos ay binabalik tanaw niya kung paano niya binunot ang kanyang espada sa pinakamainam na posisyon. Nakakabilib na nagawa niya yon kahit hindi pa siya tinuruan. Nakikita niya na siya ay sumasabay batay sa lahat ng kanyang naranasan hanggang ngayon. Tinitingnan ni Don ang kahoy habang sinasabi ng matanda na inilagay niya ang kanyang buhay sa kanyang pag-ikot. Nagtataka ang binata kung totoo nga ba yon. Tinanong siya ng matanda kung sa palagay niya ay magiging mas malakas ang kanyang sipa kung dadagdagan niya ng lakas at bilis. Hindi alam ni Don kung ano ang sasabihin niya. Sabi ng matanda na palaging magiging mas malakas ang isang saksak kapag pinagsama ang lakas at bilis, at ito ay isang katotohanang hindi magbabago hanggang sa katapusan ng mundo. Nagtataka ito sa kabataan. Hawak niya ng malinaw ang kanyang tungkod. Naiintindihan niya na nais ng kanyang multo na guro na likhain niya ang sarili niyang slash at ilapat dito ang lakas at bilis. Nababatid ng matanda ang kanyang iniisip at natutukoy na nagsisimula na siyang umunawa. Tinanong siya ng matanda kung alam niya kung ano ang mangyayari kung ulitin niya ang kanyang saksak ng milyon-milyong beses at maabot nito ang sukdulan. May hawak siyang espada. Pagkatapos ay sinabi niya kay Don na panoorin at pangalagaan ng mabuti ang espada. Nakatuon ng estudyante sa panonood. Inihahanda ng matanda ang kanyang pag-ikot ng espada. Tinatadtad niya ang hangin ng may katumpakan. Ulit-ulit siyang naghahati. Patuloy niyang sinasabi na walang kailangan na teoretikal na talakayan. Pinapaalala niya sa kanyang estudyante na palakasin ang kanyang saksak dahil kung magagawa niya ito, sa huli lahat ay gagamitin ang kanyang paraan bilang pamantayan. Nanginginig si Don sa naiisip. Itinatataas niya ang kanyang tungkod, hindi alintana kung mukhang kawawa siya. Ituloy niya ang pag-swing ng stick nang walang pakialam sa itsura niya habang ginagawa ito. May lumabas na abiso na nagsasabi na nakuha niya ang kasanayan sa pagbiyak at sinasabi nitong may potensyal pa itong umunlad.
Parang, ang nagtatag ng parang guild ay nag-aasikaso ng mga papeles sa kanyang opisina. Naririnig niya ang tawag ng kanyang kapatid sa kanyang pangalan. Lumabas si Soyo. Nag-aalala siya na nasa problema dahil ito ang unang pagkakataon na pumunta siya sa kanyang opisina upang makita siya. Sabi niya na may isang bagay na matagal nang nagpapabahala sa kanya kamakailan. Tinanong niya kung kaya bang biglang magpakita ng lakas ang isang hunter na nasa D-rank na lampas sa isang ranker. Parang naiinis sa tanong niya. Sabi niya na sa tingin niya, aabutin ng sobrang tagal para sa isang D-rank kahit nagamit pa ang lahat ng pwedeng gamitin. Maiisip lang niya na isang D-rank ang katunggali kung sakaling itinatago nila ang kanilang mga kakayahan mula sa simula. Sinasabi ni Soyo na makakatiyak siya na hindi nila kailanman itinago ang kanilang mga kakayahan. Naniniwala siya sa kanya dahil sa kanyang kakayahang makaramdam ng mga kakayahan gamit ang kasanayan sa paghahanap. Tinanong ni parang kung ano ang nangyayari. Nag-aatubiling sumagot ang babae at iniisip kung kailan niya gagawin ang ulat tungkol sa kanyang karanasan sa huling dungeon. Sobrang naiilang siyang sabihin sa kanyang kapatid na palagi siyang natalo. Naalala niya ang nakakatakot na matandang lalaki. Naiinis siya kapag naaalala na hindi pa niya nararamdaman ang ganitong kawalang kapangyarihan noon. Naiinis siya kapag iniisip si Don. Naalala niya kung gaano siya kaiba noong unang nakita niya siya. Naalala niya ang kanyang kuryosidad kung ano ang mangyayari kung papayagan niyang pumasok siya sa boss stage. Ngayon ay nababahala siya na talaga niyang nalagpasan ito. Naalala niya kung paano nangako ang lalaki na sasabihin sa kanya kung ano ang nangyari at sinubukan niyang maghintay hanggang sasabihin niya. Natutunan ni parang na nakangiti ang kanyang kapatid habang malalim ang iniisip niya. Naging kabahan si Soyo nang mapansin ito. Umakyat siya mula sa kanyang upuan at sinabing aalis na siya. Habang umaalis, tinutukso siya ni parang na huwag maiyang makipag-usap sa kanya. Samantala, nagtitipon ng mga mangangaso sa harap ng Vortex Gate papunta sa isang dungeon. Nakikita ni Jugo at ang kaibigang nakasuot ng bandana na may parating na isang tao. Nakikita nilang dumating na si Don. Binabati siya ni Jugo at tinatanong kung nakuha niya na ang lahat ng detalye na ipinadala niya. Sinuri ni Don ang mensahe at sinabi na naglagay siya ng sunscreen at nag-empake ng tubig gaya ng hiningi niya. Masaya si Jugo na hindi na niya kailangang paalalahanan. Tumingin si Don sa mga tao at nagtatanong kung bakit mas marami ang tao kaysa sa 6 na nabanggit nila kanina. Nakikita niya na may 2 mangangaso na hindi niya kilala na paparating. Sabi ni Jugo na inimbitahan niya ang mga porters na F-rank. Sisigat ni Don na naiintindihan niya. Iniisip niya na makatwira na magpasando ng mga porters para kunin ang mga mineral sa mga drop na nakikita. Iniisip ko na papunta ako sa isang dungeon na may ranggong C at sinasabi ko sa sarili ko na ayos lang ito. Inaalala niya habang tinitingnan ng Vortex Gate na kahit ang kanyang mga kalansay ay kayang talunin at pagtrabahuhan kahit na ang pinakamataas na D-rank na halimaw. Pumasok siya sa liwanag ng Vortex. Natuklasan niya na isang disyerto ang kapaligiran. Naglalakad siya sa buhangin. Tinitingnan niya ang matinding araw. Sinabihan siya ng kanyang notifikasyon na bumaba ng 10% ang lahat ng kanyang stats dahil sa matinding kalikasan. Ang iba ay nahihirapan ding mag-adjust sa init. Nakikita ni Don na ang mga porters ang pinaka nahihirapan mag-adjust. Nabibitin siya dahil nakakaramdam siya ng kaunting hindi komportable. Naalala niya ang matanda at kung paanong ang disyerto ay hindi maihahalin tulad sa kanyang impyernong masahe. Inilalabas niya ang kanyang kasanayan sa pagtawag. Lumalabas ang kanyang mga kalansay. Sila ay naglalakad papunta sa iba pang kasamahan. Napapansin ng may bandana na parang mas malakas ang kanyang mga kalansay kaysa nung nasa dungeon sila. Pinapansin ni Jugo ang lahat at sinabing ang mga kalaban nilang halimaw ay mga alupihan at ahas. Natakot ang iba, pero tiniyak ni Jugo na mga halimaw lang sila na nasa C-rank. Pinapaalalahanan din niya ang mga porters na sundan sila at gampanan ang kanilang tungkulin. Naglalakad sila ng ilang sandali, nawalan na ng gana at lakas ang mga mangangaso dahil sa init. Biglang pinapahinto ni Jugo sila. Tinitingnan nila ang paligid at walang nakitang kaina-hinala. Tinanong siya ng lalaking may bandana kung bakit sila huminto. Biglang nakaramdam siya ng panginginig. Lumabas ang buntot ng isang alupihang makamandag mula sa lupa. Biglang napalibutan sila ng mga dambuhalang alupako. Kumuha si Jugo ng isang balisong. Pinipiga niya ang sinuman sa kanila. Inutusan niya ang iba na magkaisa at maghanda sa laban. Lahat ay pamwesto para sa laban. Tinitingnan ni Don habang nakikipaglaban ang lahat. Tinutukoy niya si B1. Ginagamit ng kalansay ang mahika ng air shield sa mga mangangaso habang iniutos ng kanyang amo. Kasama rin si Don na may air shield sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tinawag niya ang lahat ng kanyang mga minion. Inutusan niya silang puksain ang lahat ng scorpions. Nananatili si Don sa likod na may air shield sa paligid niya. Samantala, pinapatak niya ang kanyang shield sa lupa. Sinasabi ni Anutos na ginamit ng kalansay ang mababang antas na kasanayan na pananakot. Si Don utos na atakihin ang lahat ng mga kalansay. Tumingin ang mga scorpion sa disyerto kay B4 dahil sa taunt, handa na si B1 na ihampas ang kanyang espada. Tinamaan niya ang mga kaliskis ng scorpion. Parang walang epekto, pero bumaba ang scorpion na tinamaan niya. Pinapagawa ni Don na patuloy niyang pagbabarilin ang mga target hanggang sa bumagsak sila. B3 ay tumatama sa mga ito ng sunod-sunod na mga pana. Kaya ni B2 na tumusok sa kanilang mga kalasag gamit ang kanyang sibat. Pinapanood ni Don ang kanilang pag-usad. Natutuwa siyang makita silang maayos ang kalagayan.
Pinupuri ni Jugo ang kanyang mga kalansay. Sinasabi ni Dongwol na kaya lang sila nakakagawa ng ganito dahil unang sinalakay niya ang malaking grupo ng mga Scorpion. Tumawa si Jugo at sinabing sobra siyang mapagkumbaba. Nakita ni Dongwol na hindi tapat ang papuri niya at naging mapagduda siya sa kanya. Tumingin siya sa paligid. Nakikita at pinagmamasdan niya na malakas ang mga mangangaso. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nila ng isang mangangaso na i-rank tulad niya. Iniisip din niya na alam nila na siya ang nakatanggap ng gantimpala para sa dungeon na may mataas na antas ng kahirapan. Alam niya na pumirma sila ng mga dokumento tungkol sa pagiging kumpidensyal. Naisip niya na pinapunte siya nila sa dungeon para mag-isa sila, ramdam niya na tinitingnan siya ng iba ng kakaiba. Nagpapasya si Don na mag-ingat. Hindi niya alam na nakatingin sa kanya si Jugo mula sa likod. Mukha niyang may pinag-iisipan. Nakarating na sila sa isang templo. Sinasabi ng abiso na narating na nila ang yugto ng sinaunang desyertong Scorpion King at kailangan ng isang handog upang mabuksan ito. Sinasabi rin na ang handog na sakripisyo ay dapat ilagay sa ibabaw ng dambana. Sinasabi rin na ang F-rank ang pinakaangkop na handog na ikinalulungkot ng mga porters. Iniisip ni Don na walang binanggit tungkol dito sa mga detalye ng amoy. Naririnig ng mga porters ang sarkastikong boses ng mga mangangaso na nagsasabing kakaiba ito. Tinanong nila kung saan sila kukuha ng sakripisyo habang nasa gitna ng desyerto. Mukhang mapaglaro ang mga mukha nila habang tinitingnan ng mga porters. Isa sa mga porters ang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinasabi ni Jugo na kailangan nila ng 2 handog. Sinasabihan silang magmadali at umakyat na sa templo, lalong kinatatakutan ng mga porters. Isang porter ang nagsabi na wala na silang katinoan. Tinanong ng isa pang porters kung bakit nila ito ginagawa sa kanila. Ngumiti si Jugo at tinawag silang tanga dahil hindi nila nakikita na mas mataas ang bayad sa trabaho kaysa dati. Inilalabas niya ang kanyang tibak at sinasabi na para makakuha ng mataas na sahod, kailangang magbayad ng mataas na presyo. Nakikita ni Don kung paano siya kumikilos ng hayagan sa harap niya. Naiisip niya na sigurado si Jugo na kaya niyang talunin siya. Nagagalit si Don sa itsura niya. Pinagbabantaan ni Jugo ang mga porters gamit ang kanyang kutsilyo. Pumagit na si Don sa harap nila. Nagulat si Jugo at tinanong ang Nekoman kung ibig sabihin nito ay laban na siya sa kanila. Inaakusahan niya ito ng pagiging bayani. Tinanong ni Don kung ano ang kanilang layunin. Nilinaw niya na nais niyang malaman kung bakit niya siya dinala sa dungeon. Sumisigaw siya sa kanya na nagtatanong kung ano ang nakuha niyang gantimpala mula sa huling dungeon. Sinasabi niya na gusto niya ang lihim na kahit si Soyo na may galit ay nabiguling makuha, pero sinasabi rin niyang hindi siya balak makipaglaban. Ang tanging kondisyon niya ay sumama siya sa kanila at ibahagi nila ng pantay-pantay ang gantimpala. Tinawanan siya ni Don at ngayon ay tiningnan na lamang silang masama. Pinag-aaralan niya ang kanyang mga opsyon at ngumingiti habang nagpaplano na labanan sila. Tinawag ni Don si B3 at sinabihan ng kalansay na lipulin silang lahat. Hinihila niya ang kanyang pana at pinapalipad ang mga palaso habang si Jugo ay pumipigil sa mga ito upang mailigtas ang kanyang mga tauhan mula sa pagkakatusok. May sagot ang mangangaso na itinuturing niyang nakalulungkot. Dahil ayaw niyang makipagtulungan sa isang grupo ng mga hayop, nagbabanggaan ang 2 panig. Sumugod ang mga kalansay at nagulat ang masamang lalaki sa kanilang lakas. Kahit nahihirapan, tinatawanan niya ang necromancer, sinasabing isa lamang siyang porter noong nakaraang araw. Hindi maitatanggi ni Don na mas malakas siya kaysa sa inaasahan niya. Siya ay may ranggong C, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay halos katulad ng mga B-rankers. Mas mabuti na rin siguro. Biglang ngumiti si Jugo kahit nahihirapan laban sa kanyang kalaban. Malaking pagkakamali na akalaing mananalo siya dahil nakikipaglaban lang siya sa isang tao. Tinanong niya kung alam ng baguhan kung bakit nila matapang na pumapasok sa mga hindi pa kilalang dungeon na may ranggo. Siyempre, pera ang sagot. Ramdam ni Don ang matinding intensyon sa pagpatay at may B1 block ng flying dagger. Kahit na may koneksyon sila, nararamdaman niya ang epekto ng atake. Habang nilalayo niya ang sarili sa kalansay, isang madilim na figura ang lumitaw sa likod ni Jugo. Ang hunter na lumitaw sa likod niya ay isang A-rank na assassin mula sa Shadow Lurkers. Pinatutunayan ng lalaki na nalagpasan ng necromancer ang dungeon na kahit si Soyo ay hindi nagawa. Nakatingin sa mataas na ranggong mangangaso, nagsimulang mawalan ng pag-asa si Don dahil isang himala na nakayanan niya ang laban sa kasalukuyang mga kalaban. Kung makikialam ngayon ng isang A-rank, wala ng paraan palabas. Nang maramdamang napipilitan, humingi na ang mga tagadala ng paumanhin sa abala at nagpasalamat. Nakikita niya ang kanilang mga luha at tinatanong kung bakit kailangang dumaan sila sa ganitong paghihirap. Walang dahilan para sila ay isakripisyo dahil lamang sa kanilang kahinaan. Nais nilang iligtas sila, niyayakap niya ang kanyang kamao at nangangakong poprotektahan ang mga inosente. Habang ang kalaban ay isang mataas na ranggong assassin, mayroon siyang isang makapangyarihang kakampi na sapat ang lakas upang durugin silang lahat. Inabot ng araw, tinitingnan ni Guro ang 2 makapangyarihang kalaban. Pinagkibit balikat niya, inaasahan na ito na nangyari nang sabihin ng baguhan na maglalakad-lakad siya. Dahil sa kagipitan, humihingi si Don ng payo sa nakatatanda. Ngunit sinabihan siyang tanggapin na lang ang kanyang kapalaran dahil wala siyang laban sa mga ito. Nakikita niyang nakalulungkot na may isang nagsasabing alagad niya ay nahihirapan laban sa mga mahihinang kalaban. Sinasabihan siya ng mangangaso na tumigil sa pag-iyak at sinabing hindi niya maabot ang kanyang layunin kung mamamatay ang kanyang disipulo.
Gayunpaman, matatag ang matanda na sinasabing siya ang nagpasok sa sarili niya sa gulo at siya ang may pinagsisisihan. Samantala, direktang tinanong ng Shadow Lurker kung ano ang nakuha niya mula sa gantimpala sa dungeon. Nang marinig ito, sa wakas na intindihan ni Don na hindi talaga nila nais siyang patayin kundi ang makuha ang gantimpala na nakuha niya. Sa madaling salita, may paraan pa rin upang maresolba ang kanyang problema. Pinipilit nila siyang matakot at kontrolin siya, pero magugulo siya kung hindi niya ibabahagi ang kanyang mga lihim. Sa ganitong kaso, sinubukan niya ang isang paraan na kinikilala kahit ng nakatatanda. Una sa lahat, kinukumpirma niya na ang hinahanap nila ay ang gantimpala sa dungeon na kahit si Soyo ay hindi makuha para sa sarili niya. So masang-ayon siyang sabihin sa kanila, lalo na't siya ay isang A-rank. Matalino at makatwirang pagpili ito, ngunit ayaw niyang gawin ito hanggat hindi siya pinapayagang labanan ng mga tapat tangahan ng walang sagabal. Hanggang sa mawala ang kanyang sama ng loob at pagkadismaya, hindi siya makapagsalita. Determinado siya, hindi pa nga nagbibigay ng alternatibo sa kasunduan. Ang mga ngaso ay nag-aatubili at nagsimulang mag-alala ang mga tagadala tungkol sa kanyang paglapit. Pinipilit niya pa rin, sinasabi na hindi niya matitiis na masagasaan ang kanyang dangal. Nakikita ang kanilang halatang pagdududa, sinasabi ni Don na wala siyang balak gumawa ng anuman dahil hindi niya rin naman makakatakas sa kanilang kamay. Kahit nagbabalak siyang magplano, hindi niya kailanman matutukso ang mga mata ng isang A-ranker. Nauunawaan ang kanyang punto, mas naging magiliw ang lalaki sa kasunduan. Dahil hinahabol siya ng mga aninong tagapagbantay, sinasabi niyang para siyang patay na rin naman. Pero kahit mamatay siya, hindi niya papayagang makaligtas ng walang sugat ang mga taksil na yon. Habang nagdadalawang isip sila, kinuha ni Don ang espada ng kalansay, nang hahamon na wakasan ang sarili. Sa wakas, nagtagumpay ang kanyang plano nang sabihin sa kanya ng ranker na maghintay muna sandali. Bibigyan nila siya ng eksaktong 30 minuto, pero kung susubukan niyang gumawa ng anuman, titiyakin nilang mamumuhay siya sa hapdi, hindi makakamatay kahit gustuhin niya. Tinatanggap ni Don ang kasunduan, habang galit na galit si Jugo sa kasunduan, lalo na't sobra siyang minamaliit. Naniniwala siyang mas mabuting subukan pa rin, inihahanda ng necromancer ang kanyang mga kalansay. Sa paghahanda, sa wakas ay pumayag si Master na makialam, sinabing magbibigay sila ng praktikal na gabay sa pagsasanay. Upang harapin ang mamamatay tao mamaya, kailangan niyang ipunin ang pinakamalaking enerhiya na posible. Itinuturo niya sa kanya ang isang estratehiya na gagamitin ng lakas ng kalaban laban sa kanila na nangangailangan ng kaunting pagsisikap. Nakuha na niya ang ideya, nagpapasalamat siya sa matanda. Sumusunod ang mga kalansay sa kanyang utos, sumugod sa grupo ng mga mangangaso. Nagpatuloy ang laban ng ilang sandali at nagpalitan sila ng ilang suntok dito at doon. Napagtanto ni Jugo na mas malakas ang necromancer kaysa sa inaasahan. Biglang itinaas ni B5 ang kanyang tungkod, nagpaputok ng apoy na parang bola ng apoy sa mga mangangaso. Tumakbo sila palayo sa takot, hindi alam kailan natutunan ng mga kalansay na gumamit ng ganitong mga teknik. Sumunod si B1, pinipilit ang kalaban at pinipilit silang umatras kahit na nasa Syra ang kanilang mga espada gamit ang sarili nitong sandata. Nanunood mula sa malayo, nakikita ng assassin na walang mali at malinis ang kanilang mga galaw. Sa ganitong takbo, maaaring manalo talaga ang mababang ranggong mangangaso. Gayunpaman, iyon ang pinakamaliit sa kanyang mga problema dahil bigla niyang nararamdaman ang isang pamilyar na presensya. Dapat nasa labas at nagbabantay ang kanyang kaalyado, ngunit nasa pintuan ng kanyang aura, hingal na hingal si Jugo, bogbog at walang magawa. Isang madilim na anino ang bumalat sa kanya habang papalapit si Don upang tapusin siya, takot na takot siyang umatras ng paurong, nagmamakaawa na huwag siyang saktan. Sila ay masyadong mahina para ituring na tunay na karanasan sa laban, ngunit magandang paghahanda ito para sa assassin. Ngunit kahit ang master ay alam na magiging sobra na ito, isinalang-alang niya ang kanyang buhay mula pa sa simula, tinawag niya si B1. Bigla, silang lahat ay napako sa lugar nang maramdaman nilang may mabilis na papalapit. Isa pang assassin na kasing level ng una ay kamakailan lang sumali sa laban. Magaling siya sa lahat ng bagay, pero madalas hindi niya naiisip ang mga posibleng mangyari sa hinaharap. Tama nga ang matanda, dahil wala na siyang ibang pihitan sa manggas niya. Ayaw niyang aminin, pero sobra siyang nagtitiwala at nagsugal ng delikado para sa buhay niya. Nagtatawa si Jugo ng matagumpay, sinasabing hindi nila kailanman dadalhin ang isang backup lang. Dumating ang ikalawang assassin at iniisip ni Don na tumakbo habang kaya pa niya. Ngunit sa kanilang pagkabigla, sinabi ng bagong dating na umalis na sila dahil malapit si Soya. Naguluhan, tahimik silang tumitig, hindi alam kung bakit nandoon ang top ranker. Walang oras mag-isip, kailangan nilang kumilos ng mabilis kung ayaw nilang mapahamak. Dahil dito, nawala ang mga anino na nagbabantay, iniwan si Jugo mag-isa at desperadong tumatawag. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ipinakita ang lakas ng top ranker. Nasa labas ng portal, nakatayo si Soya na nakapamulikat ang mga braso, nagtataka kung sobra na ba ang kanyang reaksyon. Sinundan niya ang binatang iyon ng ganoon kalayo, pinapanood siya nito. Sa tulong ng guild, natrack niya siya hanggang sa dungeon na ito, pero bigla siyang humarap, pakiramdam niya na may mali. Nangako siyang babalik siya sa kanya kapag naayos na niya ang lahat. Nagpasya siyang bigyan pa siya ng kaunting oras, agad siyang umalis. Sa loob, unti-unting nilalansag ang mga traidor na mangangaso, isa-isa.
Nakikita ang pagkamatay ng kanyang mga kaalyado, tumanggi si Jugo na mamatay sa isang kawawang paraan. Dahil dito, gagamitin niya ang lahat ng makakaya niya at tatutok sa mga porters. Habang nakaharap sa kanilang target ng mga kalansay, nagbago ang tingin ni Jugo. Naghahanap ng gagawin, malinaw niyang nakikita ang plano niya na targetin na lang ang mahihinang porters. Tumatawag siya upang maging isa, ipinapadala ang kanyang mga saloobin at utos. Agad na sumunod ang espada, sumugod sa mga ngaso at sinubukang putulin ang kaliwang kamay nito. Puno ng mga sigaw na sumisigaw sa disyerto. Nang malamig na naglakad, naisip ni Don kung papatawarin pa rin ba siya kung mas mahina siya. Ang sagot ay halatang hindi, ganoon din sa iba. Sa sakit at galit, binaboy ni Jugo siya, ayaw niyang basta-basta tanggapin ang lahat. Sinubukan niyang lumaban at umatake sa Necromancer. Gayunpaman, agad na kumilos ang B1 sa pagkakataong ito ay pinutol ang kanyang binti. Walang magawa kundi ang sumigaw sa kanyang kalaban, tinatanong kung bakit kailangang magpakita ito sa harap niya. Sa kabila nito, tila nakalimutan niya na sila ang lumapit sa kanya. Inilalagay niya ang ulo sa lupa, sinasabing magmadali na ang mga ngaso. Tumatwa si Don sa kahilingan at sinabing hindi siya mamamatay ng ganito lang habang nakangangalit ang ngipin sa galit. Hinawakan siya ni Jugo gamit ang natitirang braso at sinabing patayin na niya siya. Biglang niyakap ng mga kalansay ang lalaki sa braso, hinayla siya sa buhangin at itinapon sa plataporma ng sakripisyo. Inilalagay nila ang isa pang mga ngaso sa susunod na platform upang buksan ang kwarto ng boss ng dungeon. Nang malagpasan na ang pangangailangan sa sakripisyo, nagsimula ng umingay ang kwarto. Kung hindi nangyari ang insidenteng ito, iiwan sana ni Don ang dungeon nang hindi ito natalo. Ngunit iba na ang kwento ngayon at ibinabalik lang niya ang ibinigay sa kanya. Sasagutin nila ang kabutihan ng may kabutihang loob at ang karahasan ng may paghihiganti. Kung sino man ang susubok na saktan siya, gagawin din niya ito ng walang awa. Habang naglalaho ang mga bangkay, natupad ang mga kondisyon at naalis ang sinaunang selyo. Nakatingin sa ngayon walang laman na plataporma, sinasabi niya sa kanila na mamuhay ng maayos sa kanilang susunod na buhay. Doon iniisip si Soyo at kung bakit hindi pa siya dumating. Tumakbo ang mga tagalunod sa anino, natatakot sa kanyang pagdating. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa kanya, kailangan sana niyang makipaglaban sa dalawang A-rank at posibleng mapunta na siya sa platform. Biglang yumanig ang lupa nang bumukas ang pinto. Naibaba na ang sinaunang hari ng mga alupihang may pakpak at ang kanyang galit na matagal ng pinipigil ay sumabog sa langit. Napakalakas at nakakatakot ang presensya nito na ang lahat ng stats ng kalansay ay bumaba ng 10. Nang mag-alala si Don, tanong ng isa sa mga portero kung magiging maayos pa kaya ang lahat. Kahit hindi siya sigurado, sinisiguro niya na mas mabuti ang nasa loob kaysa sa mga mangangaso kanina. Sinusubukan niyang kalmayan ang sarili, alalahanin ang pinagdaanan niyang pagsasanay. Mestero na parang nagbibirong sinabi na hindi niya kailangang tulungan siya nito. Kung kailangan niya, mas mabuti pang mamatay na lang siya roon. Hindi siya nagbibiro, pinaalalahanan niya ang kanyang disipulo na tumawag para sa training kinabukasan. Sa ganitong paraan, nagtatapos ang kasanayan sa pagtawag sa araw na iyon at naglalaho ang matandang lalaki. Isang mataas na tunog ang umalingaw mula sa loob at isang dambuhalang hari ng alupihang silaw ang sumugod palabas. Sa huli, kailangang harapin niya mag-isa ang boss, kaya sinabihan niya ito na lumapit pa rin. Habang papalapit ang boss, agad na nag-alerto si Don at ang kanyang mga kalansay. Ngunit, walang lumabas mula sa mga nakabukas na pinto. Hindi natitinag sa biglaang katahimikan, naisip niya kung umaatake ito mula sa ibaba. Tinawag niya si Bilima at inutusan itong maglabas ng hangin na shield at sinabihan ng iba na maghanda sa kanilang posisyon. Lahat sila ay mabilis na kumilos at pinaghahandaan ang posibleng mangyari nang biglang pumutok ang lupa sa ilalim nila. Biglang sumabog mula sa likod ang Elite Antong, sinugod si B3 sa isang nakakagulat na atake. Nabigla si Don na diretso nitong pinuntirya ang Archer habang hindi siya pinapansin, patunay na may mahusay itong pakiramdam sa laban kaya umiikot ito, tina-target ang Magician sa susunod. Agad na naintindihan ang sitwasyon, iniutos ng Necromancer na pasukin ng tank ang kalaban at kunin ang atensyon nito. Sa kabutihang palad, epektibo ito, at sandali lang ay sumugod na ang boss sa kanila. Maayos na naipagtanggol ni B4 ang suntok na nanatiling matatag habang nilalabanan ng atake. Sa ganitong paraan, nagkaroon sila ng pagkakataon na makabawi. Tinawag ni Don ang lahat at sabay-sabay silang umatake. Pinaputok ang mga pana at apoy sa matibay nitong balat at sinundan ito ng mga mandirigmangli na walang pakialam kung may mahina silang bahagi o wala. Gayunpaman, ayaw sumuko ng alitap-tap na ito, kaya umiikot ito upang paalisin silang lahat. Ngumingiti ang Necromancer, alam niyang epektibo ang kanilang mga pagsisikap at walang duda na nakakasakit sila sa boss. Lakas loob, sinasabi niya sa mga kasama niya na huwag mag-alala dahil maaari niya silang buhayin muli. May natitira pa siyang 50 enerhiya na sapat upang tawagin sila sa buong laban. Pakiramdam niya ay walang talo, biglang sumugod si B1 para saktan ang kalaban. Napapansin ng Scorpion ang kanyang mga galaw pero muling nabubuhay siya agad pag siya ay namatay. Nabibigla ito na ngayon ay kailangang harapin ang panibagong pagbaha ng mga kalaban.
Sa kabila ng matinding sigaw ni Don, nakikipaglaban ito ng buong lakas at sinubukang harapin sila ng harapan. Ang mga kalansay ay nalalampasan ang kanilang kakayahan sa laban, ngayon ay tinatanggal ang kanilang nakakalaso na taghiyawat habang isang malaking banta ang naaalagaan, sumugod na sila. Di nagtagal, humanga ang Necromancer habang inanunsyo ng sistema na natalo niya ang sinaunang hari. Nasisiyahan siya, tuwang-tuwa sa tagumpay, ngunit halos mawala ng malay dahil sa pagod. Kung mas nagmatigas pa ang boss, tiyak na talo na siya agad. Sa pamamagitan ng tagumpay na ito, tumataas din ang kanilang mga kasanayan at ang karanasan mula sa boss na si Rank ay ginagawang sulit ang laban. Tumatanggap si Don ng isang bagay na tinatawag na anti-gong glandula ng makamandag na alupihang scorpion. Agad itong lumitaw sa kanyang kamay nang walang pag-aatubili. May humigit kumulang 20 iba't ibang uri ng lason sa glandula na nagbibigay daan sa kanya na gumawa ng kagamitan o gamitin ito bilang sangkap sa kasanayan. Nakita ito ni B3 na biglang nagsimulang tumango at gumawa ng mga ingay. Tinitingnan niya, lumalakas ang reaksyon habang papalapit siya. Bigla, natupad ang isang nakatagong kondisyon. Dahil sa pagkakaroon ng mataas na antas ng lason, binigyan siya ng pagkakataong makalikha ng kasanayan sa lason na pana. Nagulat ang mga ngaso, hindi alam na maaaring ma-unlock ang isang kasanayan sa ganitong paraan. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit sobrang hinahanap-hanap ang mga dungeon. Natutunan niya ang kasanayan at halos sumabog ang B3 sa bagong lakas. Dahil dito, nalagpasan niya ang dungeon at ibinigay sa kanya ang kanyang gantimpala. Isang maliwanag na liwanag ang kumislap at ibinalik siya sa totoong mundo kasama ang mga porters. Natuwa sila at nagpasalamat sa Necromancer sa pagpapanatili sa kanilang buhay. Pinayuhan silang huwag pumunta kahit saan dahil lang sa alok na pera, kaya naghiwalay sila ng may ngiti. Ngayon mag-isa na si Don at tinitingnan niya ang kanyang gantimpala. Ito ay isang bihirang bagay na tinatawag na sulyap ng sinaunang disyerto. Isang maliwanag na liwanag ang biglang sumilay sa palad ni Don at ang gantimpala mula sa dungeon ay lumitaw bilang isang kumikislap na susi. Ayon sa paglalarawan, inilalantad nito ang mga lihim ng isang nakatagong relikya at nakatali sa kanya. Nagtataka siya kung ito ay isang kaugnay na dungeon. Habang umaasa siyang may magpapaliwanag nito sa kanya, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa kanyang walang malay na sarili. Nang mapansin ang kanyang presensya, tumingin siya pabalik at nagulat nang makita ang madilim na Imperatress na nakatingin. Masyadong nahihiya si Zoe habang nagsasalita, sinabing kailangan niyang ayusin ang kanyang mga iniisip dahil ngayon ay nilalakad na niya ang mga dungeon. Bukod pa rito, kung hindi siya pumunta sa kanya, malamang hindi niya talaga siya hahanapin, kaya't nagsisimula na siyang magpanik at nag-iisip na maghalo ng ilang kasinungalingan sa kanyang paliwanag. Gayunpaman, mas nakakatakot pa rin ang ideya na mahuli niya siya dahil sa kanyang reputasyon at aura. Nagpasya siyang sabihin na lang ang katotohanan dahil maaaring mas makabubuti ito. Bukod pa rito, siya ay isang baguhang mangangaso na marami pang kailangang matutunan tungkol sa mundong ito. Kung magagamit niya ito bilang pagkakataon na makipag-ugnayan sa ranker, kailangan niyang samantalahin ito. Huminga siya ng malalim at pumayag na ipaliwanag kung paano niya nalagpasan ang dungeon at ipakita sa kanya ang kanyang gantimpala. Nangakong ibabahagi ang lahat, idinagdag ni Don na may isang kondisyon. Una, kailangan niya ang kanyang proteksyon kahit hanggang sa siya ay lumakas. Hindi naman siya may utang na loob pero may mga masasamang tao na may galit sa kanya. Naghihintay sa ikalawang kondisyon, tinanong siyang turuan ng rookie nang hindi niya alam, simula sa pangunahing bagay na nakuha niya mula sa dungeon. Nang makita ito, hindi napigilan ni Soyo ang kanyang gulat at tinanong kung ito ay isang medium. Dahil sa reaksyon ng ranker, naisip niya kung talagang sulit na ganoon kamahal ang bagay na ito. Tinanong niya kung nakuha niya ito mula sa dungeon na kamakailan lang niyang nilabas. Talagang swerte siya dahil halos wala ng pagkakataon na makakita ng medium sa isang karaniwang dungeon. May mas mababa sa 100 natitira sa mundo at hindi pwedeng ipagpalit dahil nakakabit ito. Hindi pa rin siya makapaniwala, hindi alam kung ano ang kayang gawin nito. Mga medium ay parang pagkakataon ding nagkikita, nagbubukas ng mga pinto sa mga konektadong misyon na tumataas ang antas at sa huli ay umaabot sa S at pataas. Lahat ng medium na kilala niya ay nagawa na ito, hindi mapigilan ang kanyang pagkabigla sa balita na ito. Ang mga ranker, kabilang na siya, ay desperadong naghahanap ng mga bagay na ito, kaya nakakagulat na nakatagpo siya ng isa ng sadyang pagkakataon. Sa ganito, tinatanggap niya ang mga kondisyon na ikinangiti niya ng malaki. Ngunit, may sarili rin siyang kondisyon. Di nagtagal, pumasok sila sa apartment ng binatang lalaki at hindi maitago ng S-ranker ang kanyang paghanga dahil ito ay isang medyo magaspang na lugar, puno ng basura at gamit na damit. Sinabihan niya siyang huwag pumunta, ngunit bahagi ng kanilang kasunduan ang alagaan siya. Tinitiyak niya na walang mga surveillance device, kakayahan, o mapanganib na mga mangangaso sa paligid. Ngayon na alam na niya ang tirahan niya, magpapahinga muna siya sa rooftop. Bago pa siya makatanggi, sinabihan lang niya nitong ipaalam kapag magti-training siya bukas. Sa muli sa gubat, ang kondisyon na binanggit niya ay ang pagmamanman sa kanyang pagsasanay. Simula nang mapalaya niya ang dungeon ng matandang guro, ang kanyang enerhiya ay mabilis na lumago, at siya ay labis na curious kung paano niya nagagawa ang ganitong mabilis na paglago. Sumunod sa kanilang kasunduan, naipaliwanag na niya ang lahat tungkol sa engkwentro sa dungeon, kabilang na ang luma mungkahi at ang uri ng pagsasanay na kanyang tinanggap mula sa kanya. Ang tanging problema na lang niya ay ang usapin ng Shadow Lurkers.
Kung magpapatuloy silang manakot sa kanya, kailangan niyang ibalik ang lahat ng kanyang nakukuha mula sa kanila. Kinabukasan, nagpatuloy ang pamilyar na pagbayo. Napaluhod si Don, pero sinabihan lang siya ng maestro na huwag masyadong mag-react dahil unti-unting nabubuo ang kanyang katawan. Sa madaling salita, kailangan niyang maunawaan na malapit nang tumaas ang lakas ng kanilang laban. Nagsusumamo ang binata, sinasabing ito ay basta na lang karahasan ngayon. Nang marinig ito, ang mukha ng matanda ay napalitan ng galit. Nasaktan ng maestro habang ang kanyang disipulo ay bastos na inilarawan ng kanyang dakilang teknik bilang karahasan. Galit, sinabihan niya siyang maghanda sa tunay na sakit. Ang batang lalaki ay sumigaw habang ang kagubatan ay napuno habang ang pagbayo ay lalong tumindi. Gayunpaman, mukhang epektibo ito dahil nag-level up ang kasanayan ni Don sa pagtitiis ng sakit. Habang nanginginig pa rin siya sa pagkabigla, lumapit si Soyo, tahimik na tinitingnan ang kanyang katawan. Kahit ilang beses niya itong makita, hindi pa rin makasanay ang galit sa kakaibang proseso. Ipinaliwanag niya ang lahat tungkol sa maestro pero hindi naman siya makikita nito at hindi rin siya makakasunod sa panonood lang. Sinabihan siya ng maestro na tumayo na dahil may 30th minuto pa silang natitira. Ginagawa niya, ayon sa utos, alam na niya ang routine at wala nang lakas pang magtalo. Binigyan din siya ng mga pag-ikot ng kalansay sa pagsasanay na nagpalakas sa kanila araw-araw. Ang problema ay kailangan niyang makasabay sa kanilang bilis. Tinawag niya ang status window at natuwa sa paglago na ipinapakita niya. Sa kanilang pagsasanay, natutunan na niya ang lahat ng kakayahan sa pagtawag, maliban kay B5 na isang mangkukulam. Para matutunan ng mahika, una niyang kailangang matutunan kung paano gamitin ang susi ng katawan. Alam na niya ito, humuhugot ang matanda ng isang bagay sa lupa at sinabihan ng estudyante na umupo ng nakapako ang mga paa, sumunod siya at inutusan na i-recite ang formula na itinuro sa kanya noong nakaraan. Habang ginagawa niya ito, kailangang mag-focus at maramdaman kung paano gumagalaw ang walang anyong enerhiya sa kanyang katawan. Pumikit siya, nagsimulang magbigkas at nalubog sa isang malalim na konsentrasyon. Ang paghinga ang pinakamahalagang hakbang at kung hindi niya mararamdaman ang susi habang sinasanay ang mga kalansay, wala nang ibang pagpipilian kundi husgahan siyang walang talento at magpatuloy sa lakas ng loob. Walang ibang pagpipilian, humihinga siya ng malalim at palabas, determinado na tiisin ang kahit ano para lang maging mas malakas. Mamaya ng gabi, nagbabantay si Soy mula sa bubungan gaya ng dati at nagtatanong kung talagang naging disipulo ni Don ang matanda. Naiisip pa rin niya ang walang katapusang beses na itinulak siya ng matanda. Ang alaala lamang ay sapat na upang siya ay manginig. Bagamat nagsimula ito sa isang sulyap na pagkikita, karapat-dapat na kilalanin ang determinasyon ng mga ngaso na magtiis. Dahil sa nangyari, nagpasya siyang panoorin muna sila. Sa huli, ang master na hindi niya magawang labanan ay nasa tabi niya. Nakikita lang mula sa kanyang paglaki, nararamdaman niyang balang araw ay malalampasan niya ang sarili niyang hangganan. Habang lumalalim ang gabi, naisip niya kung hanggang saan pa siya aabot at natuwa sa ideya. Samantala, sa punong tanggapan ng Shadow Lurkers, uminom muli ang CEO ng isang baso ng alak habang nakaharap sa isang pawani na may hinihiling. Humihingi sila ng tulong sa pagharap kay Soyo. Siya ang miyembrong umatake kay Don sa dungeon. Ang Hellhound, may-ari ng Lurkers, ay nagsabing hindi rin sila interesado na makipag-ugnayan sa parang guild. Humihingi siya ng paumanhin at sinabing dapat sana nila itong naayos bago pa makialam ang ranker. Tinanong ng boss kung tunay bang isang pagkakataon nito na magbibigay sa kanya ng kontrol sa mga nangungunang mangangaso. Kinumpirma niya ito, idinagdag na si Soyo, gaano man kahirap ay direktang interesado. Ang paglalarawan ay nakakaakit sa pinakamaliit. Pindutin ng kanyang daliri, agad na lumitaw ang isang sekretarya sa tabi ng Hellhound, sinasagot ang kanyang tawag. Nalaman niya na puno na ang schedule ng guild sa susunod na buwan. Pag-iisipan niya ito ng ilang sandali, kinumpirma niya ang rango ni Don at sinabi na nasa rango I ito sa kasalukuyan. Dahil malayo pa ang lalakarin niya, inalis ng boss ang schedule niya para sa isang buwan mula ngayon, nais niyang makita mismo ang batang lamok. Nababalisa siya, nakangiti ng nakakatakot. Samantala, ang hunter na tinutukoy ay nagsasagawa ng sit-up at bumabagsak sa lupa dahil sa pagod tulad ng dati. Tahimik na naghintay si Soyo na matapos siya at di inaasahang tinawag ang kanyang pangalan. Sa seryosong ekspresyon, sinabi niya na may sasabihin siya. Tumayo si Don habang tila may mahalagang sasabihin si Soyo. Naalala niya ang pangakong protektahan siya mula sa mga ambush hanggang sa siya ay maging mas malakas. Totoo ito, pero hindi niya inaasahang binabantayan siya nito buong oras. Dahil isa siyang ranker, may mga dungeon siyang kailangang tapusin at mga bagay sa guild na kailangang asikasuhin. Gaya ng sinabi niya, binabalewala niya ang kanyang mga responsibilidad sa loob ng 2 linggo mula nang magkaayos sila. Ngayon, may 2 pagpipilian siya. Una, susundan niya siya ng 6 na oras o gagamitin niya ang medium key na nakuha mula sa nakaraang dungeon. Nakalimutan niya ng tuluyan ng susi at tinawag ang mahalagang bagay sa kanyang palad. Nakatalaga sa kanyang pangalan, siya lang ang pwedeng pumasok sa konektadong dungeon. Mas ligtas siguro doon kaysa sa kanya dahil walang ibang hunter na makakapasok. Pero nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan dahil mag-isa lang siya sa isang B-rank na dungeon. Ngumiti siya dahil sa kanyang pag-aatubili. Sinasabi niya na maaaring hindi ito ang kaso at hindi niya napapansin kung gaano na siya kalaki at maaaring ito na ang magandang pagkakataon para suriin ang kasalukuyang antas ng kanyang lakas.
Sa kanyang palagay, dapat kaya niyang malampasan ito ng walang pag-aalala. Halos mapula ang mukha niya, hindi inaasahang papurihan siya ng isang top ranker. Bilang isang hindi regular na necromancer, walang nakapansin sa kanya bilang isang E-rank na mangangaso. Ngayon hindi siya makapaniwala na nakakatanggap siya ng pagkilala mula sa iba, mas lalo na para sa isang ranker. Mahigpit na niyayakap ang susi, ngumiti siya ng may bagong kumpiyansa at pinili ang pangalawang opsyon. Nais niyang umalis ng walang pag-aatubili dahil tapos na siya sa kanyang umagang pagsasanay. Upang tawagin ang dungeon, inutusan siyang ipasok ang kanyang enerhiya sa susi. Biglang nakaramdam ng pag-aalala, binigyan niya ng sandali bago gawin ang utos. Nagsilabasa ng maliwanag na liwanag at isang prompt ang nagtanong kung nais niyang i-activate ang lihim na misyon. Sa kabila ng babala na ito ay isang solo dungeon, ngumingiti lang siya at paalam kay Soya, nangakong babalik agad. Sa isang maliwanag na kislap, lumilitaw siya sa isang ganap na ibang lugar at nasa harap ng isang sinaunang piramide. Agad niyang tinatawag ang kanyang mga kalansay nang may pakiramdam ng panganib. Habang umaakyat ang kanilang maliit na hukbo, sabay-sabay nilang nilalakad ang estruktura, dahan-daang hinaharap ang dungeon. Pinananatili nila ang ayos, tapat na sumusunod sa kanilang Panginoon. Bilang mga D-rank, siguradong masyadong mahina sila para sa isang B-rank na dungeon, kaya kailangan nilang makipaglaban ng parang mahina at sabay na magtagumpay. Pagbukas niya ng pinto ng dungeon, sinalubong siya ng isang nakakatakot at malamig na katahimikan. Madali lang pumasok, pero pagpasok nila, sinilip ng sistema ang koneksyon ng mga ngaso sa dungeon. Dahil dito, nagbago ang dungeon at isinara ang mga pinto, nililimitahan silang lahat sa loob. Lalong lumala ang sitwasyon nang masipsip sila papalalim, hindi makalaban sa kagustuhan ng estruktura. Ilang sandali ang nakalipas, nagising siya sa dilim, nanginginig matapos mahulog sa matigas na sahig. Matapang siyang nasugatan, pero nauwi sa isang nakakatawang sitwasyon. Sa kabutihang palad, napunta siya sa lugar kasama ang kanyang mga kalansay, kaya't maaari na nilang simulan ang pag-iikot sa paligid. Kinuha ang kasanayan upang makakuha ng malinaw na paningin, pinaputok ni B3 ang isang nakasisilaw na palaso, nagliliwanag sa mga daang bukas. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung tama ang kanilang daraanan. Pero wala na silang magagawa kundi magpatuloy ngayon. Biglang isang maliwanag na kislap ng liwanag ang halos makasilaw sa kanya. Sinasabi ng sistema na natuklasan niya ang yugto, galit sa Sunspear. Sa kailaliman ng dungeon, naroon ang isang mandirigma at ganap na pinuno ng sinaunang imperyo sa disyerto. Biglang napaatras si Don sa gulat habang binuhay ang libo-libong kalansay. Ang ulan ay bumuhos sa isang lungsod sa disyerto. Naglalakad at umuungol sa galit, inalis ng isang figura ang kanyang balabal, ipinapakita ang madilim at malalaking pakpak. Tinawag siyang halimaw at kalahating lahi ng mga tao, tinatanong kung paano niya maisip na makisama sa mga tao tulad nila. May ilan na sinubukang putulin ang kanyang mga kamay noong siya ay ipinanganak habang ang iba ay tinarget ang kanyang mahihinang bukong-bukong. Sa huli, may isang kumuha ng kanyang mga mata, iniwan siyang walang laman ng mga socket. Habang nais nilang mamatay siya, atake sa bawat pagkakataon, masyadong magaling siya sa kanyang sandata para bumigay. Sa kanyang natatanging sibat, pinukol niya ang lahat ng kalaban, isa-isa silang pinabagsak. Sa huli, nag-iisa na lang siya. Kung lahat ay kukunin ang sa kanya, siya rin ay walang awa na kukunin ang sa kanila. Biglang bumangon ang mga kalansay sa dungeon at hindi maiwasan ni Don na sampain ang kanyang kalagayan. Mabilis siyang pinayuhan na may 100 kalansay na may mga sibat ang papalapit. Agad na kumilos, inutusan si B4 na harangan muna mula sa harap. Mapanganib ang labanan sa bukas na larangan, kaya kailangan niyang akitin sila sa isang makipot na koridor. Kapag nangyari yun, maaari nilang pigilan at kunin ang ilan ng sabay-sabay. Sumugod ang hukbo at pinrotektahan ng tank ang kanyang mga kasama mula sa panganib. Sinasamantala ng iba ang pagkakataon at nilipol ang mga lumapit ng masyadong malapit. Maganda ang takbo ng laban sa ilang sandali, ngunit mauubos din ang lakas ng shield. Sinasabihan ni Don na huwag maging pasaway at makipaglaro sa takbo ng laban. May isang humawak sa binti ng kalansay, pero agad na tinutugunan ni B3 ang problema. Isang-isa nilang nilalampasan, tina-target nila ang susunod na kalaban. Biglang nakakita ang necromancer ng mga sibat, ilang pulgada mula sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad, kasing sipag niya ng kanyang mga tauhan ang kanyang pagsasanay. Ibinubuhos niya ang kanyang instinct sa paggalaw at hinahawakan ng mga sandata ng walang gamit. Kitiwala niya ay kasing tiwala tulad ng dati, lalo na nang maglunsad si B5 ng malalaking apoy na bola sa mga kalaban. Gayunpaman, habang marami ang napapahamak, marami rin ang handang pumunta at pumalit sa kanilang lugar. Ang kalansay na sundalo ay nilakad ang unahan at naisip ni Don na hindi sapat ang kanyang mga pagsisikap. Nagpapanggap siyang may kumpiyansa, sinasabi sa kanila na huwag mag-atubiling sumugod. Sila ay sumugod sa kanya at ang nakakapagod na palitan ng atake ay nagpatuloy, nauubos ang mga rekurso ng parehong panig sa isang iglap. Sa unang pagkakataon na muling tinawag niya ang isang nahulog na kalansay, nagulat ang mga kalaban. Kung kinakailangan, patuloy niyang sisilukan ang kanyang mga kalaban at pipili ng panibagong kalansay kapag nasira ang sandata. Sa kanyang sariling paraan, nilusob niya ang grupo, hinarap ang lahat ng harapan. Nagsimula nang pumasok ang inis at ang labanan ay naging isang laban ng pagtitiis. Huminga siya ng malalim, pagod na pagod sa matagal na laban.
Makalipas ang ilang sandali, sinasabi ng sistema na nagising na ang natutulog na Sunspear. Nakangisi ito habang nanunood, tinatanong kung karapat-dapat siyang kalaban sa kabila ng kanyang kahinaan sa kasanayan. Nagagalit at tinutukso, binabati siya ni Don kahit hindi niya alam kung sino talaga ang Sunspear. Sabi nga niya, nakapag-clear na siya ng dungeon na mas mahirap nito at napaniwala niya ang matandang maestro na karapat-dapat siya. Sa pagtawa ng mga kalaban, nagpa siya ang mga ngaso na magpatuloy. Habang naghahanda sila ng kanilang porma sayon, muling umalingaw-ngaw ang sistema, nagbababala sa kanila tungkol sa daang spearman na papalapit. Sumusuka siya ng inis, naniniwala na may walang katapusang spawn gimmick hanggang marating niya ang destinasyon. Sa ganitong takbo, walang katapusan ang laban na ito, kaya kailangang makarating siya doon agad. Habang pinoprotektahan ni B4 ang mga atake, biglang humingi si Don ng kanyang kalasag, nais nang tumanggap ng tama mula ngayon. Ibinaba niya ng mariin ang kagamitan sa lupa, sinabihan si B5 na mag-cast ng air shield sa kanyang katawan. Hindi na nila papansinin ang iba at tatakbo diretso sa kwarto ng boss, umaasang makarating bago sila bumagsak. Harapin ang walang katapusang kalaban sa harap, panahon na para sumubok. Mahigpit na hawak ang kalasag, tumalon si Don pasulong, isinasabak ang kanyang katawan sa hukbo ng kalaban. Wala na siyang masyadong lakas pero determinado siyang gawin ang lahat para makalampas. Maraming sibat ang tumama ng sabay-sabay at halos hindi niya maipaglaban ang sarili. Sa kabutihang palad, matalino siyang nakapagpabaling ng kanilang mga atake at nakapagsimula ng ilang sariling salakay. Ang kanyang layunin ay simple, daanan ng mga hadlang at maabot ang araw na sibat. Ito lang ang kailangan niyang gawin, at sa pag-iisip na iyon, sumugod siya sa karamihan, hindi alintana ang anumang bagay, kabilang na ang kanyang kaligtasan. Dahan-dahan, hakbang-hakbang, nilalapit niya ang sarili sa kanyang layunin, iniisip na kailangan niya lang ng kaunting layo. Sa wakas, isang maliwanag na liwanag mula sa isang daan ang nagliwanag. Ang araw na sibat ay tumawa sa kanya. Tinutukoy nito siya bilang isang kawawang tao na nagnanais na haminin siya sa kabila ng kanyang mga kahinaan. Naramdaman ng galit ngunit na insulto, bumawi si Don ng paninisi. Mas maraming kalansay ang lumitaw at para bang walang katapusan ang laban at mga kalaban. Unti-unting pinabubulaan ang kanyang mga kalansay at magpapatuloy ang ganitong paraan, tiyak na siya ay mamamatay. Habang binabagtas ang dungeon, nagpatuloy siya, tinatanggap ang mga tama at nilalabanan ng mga kalaban sa daan. Pagkaraan ng ilang sandali, humihingal siya sa pagod at mabilis na nakarating sa isang malaking tambak ng mga walang buhay na kalaban. Napagtanto niya na galing ito sa mga kalaban na kanyang kamakailan lang natalo. Sa madaling salita, ang mga kwartong dinaanan niya ay pawang nakatakda upang paikutin siya sa isang bilog. Pagkatapos nito, kahit anong daan ang piliin niya, walang katapusan ang kanyang paghihirap. Ngayon ay humarap siya sa panibagong grupo ng mga kalaban, nasa sa kanya ang pagpili kung lalaban o babangon. Kakaunti na lang ang enerhiya niya, 20 na lang ang natitira. Samantala, may humigit kumulang 30 pangkalaban pa rin. Wala nang ibang magagawa, pinili niyang magtiis hanggat maaari. Ginagawa ng kanyang mga kalansay ang utos, ipinagpapatuloy ang laban. Nakatuon ng necromancer na makalusot habang ang mga kalansay ay nagsusumikap na magtiis para sa kanya. Dahil walang mga dungeon na hindi malulutas, kailangan lang niyang isipin kung ano ang maaaring nakatago sa kanya. Nakapunta siya sa tuktok ng Bunten, ngunit nananatiling hindi nababago ang layunin na maabot ang Sunspear. Inis na inis, naghanap siya dito at nakakita ng kakaibang kawalan sa kisame. Nalaman niya kung ano ito, tinawag niya si B4 na dumaan agad sa kanya. Tinutokso siya ng Sunspear na sa wakas napansin matapos ang isang nakakapagod na pagsubok. Tinatawag siyang hanggal na tao, ang misteryosong nilalang ay tinawag siyang pumunta, nais nitong gawing abo ang lahat ng mabababang tao. Gamit ang kalasag bilang panangga, sinagot ni Don ang hamon at tumalon papunta sa portal sa itaas. Isang pares ng pulang ilaw ang bumati sa kanya at inabot niya ito upang pumasok sa itim na kawalan. Sa wakas, nakatagpo na niya ang Sunspear na nagsasabi sa kalansay na armada na maglaho. Masaya at naniniwala sa tagumpay, hinayla niya ang kanyang kamay na gustong hilahin palabas ang kalaban. Gayunpaman, isang maliwanag na pulang babala ang nag-flash, nagsasabing tinawag si Sunspear. Hinigop siya ng madilim na kawalan at kusang nag-activate ang kanyang kakayahan sa paglikha ng alaala. Sa ilang saglit, ililipat siya sa mundo ng iba. Hinaharap ang walang katapusang mga kalaban, walang awa na tinamaan ng Sunspear, pinatay ang lahat sa kanyang daraanan. Sa una, nag-umpisa silang tumanggi sa kanyang pagkatao kaya hindi dapat sila mag-alala kung magiging magaspang siya. Nagmukha siyang nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw at di nagtagal ay nagsimula ng yumuko ang mga tao, ginagawang isang dakilang bayani at mandirigma ng imperyo ng disyerto. Sa pangakong pananampalataya, humingi sila ng kanyang awa at pamumuno. Nang marinig ito, tinawanan niya sila at mariing tinanggihan ang ideya. Upang maibalik ang ekosistema ng disyerto, kailangang mamatay silang lahat. Inutusan ng lahat na itaas ang kanilang mga sibat. Mula noon, utos sa kanila na magpatayan at sunugin ang lahat na parang naglalagablab na araw. Ang tinakwil ay lasing sa kapangyarihan at nakatawa ng baliw habang sinusunod nilang lahat. Sa isang sulyap ng liwanag, natapos ang muling paglikha ng alaala. Ngayon, binuksan ni Don ang kanyang mga mata at nakita ang mismong Sunspear. Nakikita ang araw na sumisilay mula sa kanyang likuran para siyang nakaharap sa isang Diyos.
Nagtataka siya kung totoo bang nasa isang B-rank na dungeon siya. Katulad ito ng nangyari nung hinarap niya ang pinuno ng lahat ng teknik. Nakita siya, ang unang salita ng espiritu ay tinawag siyang maruming at kasuklam-suklam na tao, nagtatanong kung pumunta rin siya upang itanggi ang kanyang pag-iral. Sumugod siya, itinutulak ang kanyang sibat pasulong. Nalaman ni Don na matatamaan siya at niyayakap na lang niya ang kanyang sarili, sumuko. Sa sandaling iyon, may humila sa kanya sa braso, iniligtas ang kanyang buhay sa isang hibla ng buhay. Nabigla nang mapalampas siya, lumingon siya at nakita na iniligtas siya ni Guro na sinasabing ayusin niya ang kanyang gawain. Nalilito ang binatang lalaki, alam niyang hindi siya dapat may sapat na lakas upang tawagin siya sa panahong ito. Hindi sila nabigyan ng pagkakataong makipag-usap habang umuungol si Sunspear, na galit na isang karaniwang tao lang ang naglakas loob na umiwas at tumagal sa kanyang teknik sa sibat. Sumugod muli para sa isa pang atake, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaharang ng barikada ng matandang lalaki na hindi matatawaran. Napatigil si Don at umatras, nakatanggap ng panibagong utos mula sa guro na nagsasabing hindi niya makilala ang ilusyon mula sa katotohanan. Pinagsabihan, tiningnan niya ito, at sa wakas ay naisip na lahat ito ay nasa kanyang isipan. Pumasok ang espiritu ng Sunspear sa kanyang isipan habang siya ay walang malay. Alam niyang talo na siya sa pagkakataong ito, sinabihan siya ng matanda na umatras muna. Sa isang halimaw na minsang naghari sa mundo, ang interes ng matandang maestro ay naiintriga. Tiyak na mayroon itong teknika sa sibat mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit, ito ay para lamang sa kanilang kasanayan sa sibat. Ngunit sa kabuuan, mas mababa sila sa kanya. Ang makahanap ng ganitong libangan kahit pagkatapos mamatay ay nagpapatunay na tama ang kanyang desisyon na piliin si Don. Naging matatag at nakatuon ang kanilang isipan habang naghahanda sa laban. Tumakbo si Sunspear pasulong, patuloy na binabatikos ang mga tao at ang kanilang determinasyong laging nakaharang sa kanyang daan. Kinuha nila ang kanyang mga mata ng walang dahilan at walang awa nilang kinuha ang kanyang kalayaan mula sa ilalim niya. Ngayon, nakatuon siya sa pagpaparamdam sa kanila ng parehong sakit. Habang nagbabanggaan ang dalawa, napansin ni Don na may isang bagay na kakaibang pamilyar. Matapos ang ilang sandali ng panonood, naalala niya nang pumasok sila sa piramide at sinuri ang koneksyon niya sa dungeon. Lahat ng patay, ang sibat, at ang mga kalansay ay nagtuturo sa isang bagay. Maingat na tinitingnan niya, nakikilala niya ang galaw ng Sunspear na eksaktong katulad ng sa B2. Napapikit siya sa gulat at sa wakas ay bumaba ang kanyang realization. Sa isang nasusukat na galit, kailangan niyang pigilin ang espiritu upang makamit ang tunay na paggising ng kalansay. Tinawag ng necromancer si Master na nakagambala sa kanilang laban. Pinagsabihan siya at pinaalalahanang hindi siya kayang talunin ang kalaban. Ngunit nakatuon siya sa pagharap sa hamong ito mag-isa at nakiusap sa elder na payagan siya. Nang nakasisilaw ang galit sa mga mata, nakatitig si Sunspear kay Don, hinarap ang tao sa kanyang hiling. Nagsimula ng magpanik, tinanong siya kung may plano siya at ibinahagi na ang espiritu ay kanyang inutusan. Tinitingnan nito bilang kanyang sariling anak, sinasabi niyang kailangan niyang malagpasan ito, hindi ang elder. Nagulat siguro nang marinig ito, hindi niya napapansin na sarili niya. Mula nang pumasok siya sa dungeon, ang entablado ay para sa kanya upang tapusin, hindi sa iba. Ito ay kanyang isipan, kaya't kakayanin niya ang anumang sakit na darating hanggang sa mapagod ang galit na espiritu, at hanggang sa ito ay mapagod mula sa pagod. Habang pinapanood siyang lapitan ng walang pag-aatubili, muling napuno ng galit si Sunspear sa maruming at mapanlinlang na tao. Hindi siya makapaniwala na may isang taong napakababa na akala pa nga niya ay maiintindihan ang kanyang mga problema. Nakakatawa, sa kabila nito, punong-puno siya ng puot at sumpa sa kanilang uri. Itinaas niya ang kanyang sibat, sumugod ang espiritu upang kunin ang kanyang buhay. Nananatili si Don sa kanyang pwesto, nakanganga ang mga ngipin habang tinanggap ang tama ng direkta sa dibdib. Halos siyang mapapatay, ngunit binawi ng kalaban ang kanyang sandata at paulit-ulit na umatake, pinupuno ang kwarto ng nakakatakot na ingay. Walang katapos-tapusan ng nakakapagod na oras at sa huli ay bumagsak ang tao sa lupa, nanginginig sa sakit. Sa kabutihang palad, pumasok ang kanyang kasanayan sa pagtitiis sa sakit, pinagaan ang kanyang pagdurusa. Sa kabila nito, ang paghihirap ay napakasakit. Ngunit para sa kanyang anak, handa siyang tanggapin lahat ito at muling tumayo. Doon ay tumawag ng sibat at ngumiti habang ginagamot ang kanyang mga sugat, sinasabihan ng kanyang tagasunod na ilabas ang lahat ng kanyang galit. Hindi makapaniwala si Sunspear sa kanyang naririnig, itinuturing niyang hindi makatotohanan ang ideya. Hindi niya kailanman maiintindihan ang kanyang kalagayan at lahat ito ay palatandaan lamang ng kanyang kayabangan. Sa pagkakataong ito, tinutugma at pinaparehas ng necromancer na sanay sa ilalim ng guro ang lahat ng kanyang atake, halos hindi niya mapigilan na tumama sa kanyang leeg. Sa mundong ito, walang sino man ang nasa kanyang panig dahil ipinanganak siyang kalahating hayop. Mula sa kanyang pagkabata, nalaman niya na walang sino man ang magugustuhan ng isang hybrid na halimaw tulad niya. Nagpatuloy si Sunspear sa pagpapalabas ng kanyang galit. Hindi sana siya kailangang ipanganak kung ang mga tao ay magtuturo lang ng mga kutsilyo sa kanya. Kinuha nila ang kanyang mga mata at sinubukan ding gawin sa kanyang mga kamay at paa. Tinanong niya kung naiintindihan ng tao ang nakakatakot na sakit na kanyang pinagdaanan. Nanginginig at nakaluhod sa lupa, sinusubukan ni Don na maunawaan, sinasabi na siguro'y mahirap din ang pinagdaanan niya.
Bagamat nananatiling malamig, bumaba ang tono ng espiritu, sinabing may ilang tao na nahabag sa kanya. Pero sa huli, pareho pa rin silang lahat, natatakot at sinasaksak siya sa likod. Unti-unting namatay ang kanyang damdamin, napagtanto na ang tao ay kasinungalingan at pagtataksil mismo. Dahil tinrato nila siyang parang isang halimaw, nararapat lang nagantihan niya sila ng ganito. Sinusundan ni Don ang sunod-sunod na pagtusok, nagtatanong kung ito ba ang paraan para mailabas ang galit niya. Malinaw niyang nararamdaman na humihina ang lakas nito sa bawat suntok. Humihina rin ang damdamin ni Sunspear at sa wakas ay tinanong niya ang espiritu kung gaano siya katagal magdadalamhati. Kung magpapatuloy siyang manatili sa sakit, siya lang ang talo. Kung iisipin niya, dapat alam na niya ang dahilan ng kanyang paghihirap. Galit na galit, tinatanggihan siya ng hybrid sa pagtangkang tukuyin siya ayon sa kanyang nais. Dahil narating na nito ang puntong ito, inamin niya ang pinagmulan nito ngunit tapos na ang lahat at matagal nang ulila ang kanyang emosyon, naging permanenteng peklat. Ngayon, wala na siyang magagawa upang baguhin ito. Tulad ng sinabi niya, walang paraan upang baguhin at burahin ang nakaraan. Ang tanging nais niya ay tulungan siyang maipanganak muli para sa kanyang ikabubuti. Napatigil si Sunspear, hindi inaasahan ang ganitong mga salita. Kahit pagkatapos mamatay, patuloy pa rin siyang naghihirap sa kabila ng pagpatay sa lahat ng nagsalungat sa kanya. Sa totoo lang, ang piramide ay ang kanyang libingan kung saan niya inilibing ang sarili matapos pumatay sa lahat ng tao. Matapos lahat ng iyon, sinabihan siyang magsimula ng panibagong buhay. Nahihirapan si Sunspear na paniwalaan na sinasabi sa kanya iyon. Ngunit hindi na ito tungkol sa tama o mali ngayon. Ang mga tao na sumire sa kanyang buhay ay hindi matuwid at siya rin ay hindi. Pinatay niya ng walang bilang para sa paghihiganti. May mga bagay siyang gustong gawin at may mga bagay na hindi niya magagawa. Ngayon ay maaari na niyang ma-enjoy ang lahat ng ito. Sa kanyang narinig, mahirap pa rin paniwalaan ng lalaki, ngunit nandyan si Don upang tiyakin sa kanya ang mga posibilidad. Hinawakan ng necromancer ang kanyang sibat. Bagamat sandali lang iyon, malinaw niyang naramdaman ang kanyang nakaraan, kabilang na ang mga nasaktan siya, ang mga damdaming naramdaman niya, at ang mga bagay na nais niyang gawin. Sa mga alaala na iyon, kitang-kita na ang kanyang hangad ay makita ang mundo. Naalala ni Sunspear ang kanyang mga pangarap. Nagtataka siya tungkol sa malambot na buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa at sa walang katapusang pag-ikot ng mga kamelyo sa mainit na desyerto. Sa wakas, naaalala niya ang kanyang pagnanasa sa mundo na naroon mula pa noong siya ay bata. Kahit ano pa ang kabutihan o kasamaan ng tao, hindi maitatanggi ang katotohanan iyon. Tinanong siya kung hindi ba sapat ang kanyang pag-uusisa. Sa totoo lang, hindi kailanman makakaramdam si Don ng buong puso sa kanyang sakit pero naramdaman niya ito sandali lamang. Kaya hindi niya gustong padalos-dalos na aliwin ang kanyang damdamin at hindi rin iyon ang tamang gawin. Ang sinasabi lang niya ay maaari nang maging mas tapat ang mahirap na lalaki sa kanyang mga hangarin. Kahit na may galit at pait pang nananatili, isipin mo na sa wakas ay maaari na niyang makita ang mundo. Sunspear, na may pag-aalinlangan pa rin, nagtatanong kung maaari niyang makita ang mundo sa kanyang tulong. Bilang isang sumpang necromancer, siya ay isang salamangkero na kayang gamitin ang kamatayan mismo. Ang mundo na kanyang ginagalawan ay ganap na iba sa kanya, ngunit isa pa rin itong karapat-dapat makita. Inabot ang kamay, inimbitahan siya ng tao na sumama sa kanyang panig at maglingkod bilang isa sa kanyang mga tauhan. Ang espiritu ay nag-isip, nagmuni-muni, at sa huli ay nagsalita, nagtatanong kung siya ay naiiba sa ibang tao. Siya ang ganap na pinuno ng sinaunang imperyo sa desyertong walang hanggang. Ang kalahating tao kalahating hayop na hybrid, walang katulad sa kanyang mundo, at ang sibat na niyayakap ang mataas na araw. Dahil sa kanyang lakas, hindi siya nagsisilbi sa kahit sino lang, lalo na sa isang tao. Ngumingiti siya, tinatanong kung karapat-dapat ba siyang maging kanyang Panginoon. Sa ganito, isang nakatagong misyon ang na-activate at ang panalong kondisyon para sa sama ng loob ng Sunspear ay patunayan na siya ang tunay na master. Dahil wala nang magagawa, ngumingiti na lang siya sa pagtanggap. Muling tinawag ang kanyang sandata, tinanong ni Don kung paano niya maipapakita ang kanyang sarili. Mas simple kaysa sa inaasahan at sinabihan siyang tiisin ang mga atake ng espiritu at ang lakas ng araw, hindi lang isang piraso ng galit. Walang pag-aatubili, sinabihan siya ng necromancer na lumapit at subukan ang kanyang pinakamahusay. Sa pagkakataong ito, sumugod ang Sunspear, binuksan ang kanyang mga pakpak at sumugod ng buong lakas. Tumayo ang tao sa kanyang kinatatayuan, hindi gumalaw, at tinanggihan ang atake sa sarili niyang paraan. Habang nagbabanggaan ang mga espada, isang maliwanag na liwanag ang nagdulot ng paningin at natagpuan ni Don ang kanyang sarili muli sa desyerto. Ang unang naririnig niya ay guro na tila labis na ipinagmamalaki habang pinupuri ang kanyang disipulo. Matagumpay niyang nalutas ang sama ng loob ng espiritu at kasabay nito na-upgrade ang kanyang kasanayan sa pagtitiis sa sakit. Ang mahalaga ay hindi ang kanyang kakayahan, alam ito, buong puso niyang tatanggapin siya ng maraming beses. Inilalapit ang sandata, kinilala siya bilang isang tao na walang duday iba sa iba. Sinasabi niyang nais siyang muling ipanganak, siya ay napasubsob sa kanyang mga tuhod, tinanggap ang tao bilang kanyang bagong Panginoon, at kinilala siya bilang kanyang pinuno. Natutupang kondisyon ay natupad na, at nalampasan niya ang kaugnay na misyon, kaya't mayroon siyang mahahalagang gantimpala na maaaring makuha. Samantala, may isang handaan at marangyang lugar at ang mga taong may malaking impluwensya ay nagsasalo-salo.
Kasama doon si Soyu na halatang napapagod na sa mga pagtitipong puno ng tsaa. Dahil sa hiling ng kanyang kapatid, nandito siya sa okasyon pero sayang ang oras. Sana'y naging magandang pagkakataon sana ito para makipag-usap sa mga nangungunang manghuhuli. Gayunpaman, kumpara sa dating maestro, ang lahat doon ay parang mga sanggol lamang. Dahil matagal na siyang naroon, balak niyang tapusin agad at umalis. Bigla siyang tinawag mula sa likod, isang lalaking may blondeng buhok ang nakatayo at nagsabing matagal na rin siyang hinahanap at sobra na ang tagal. Ngumiti siya, sinabing dapat niyang maalala siya. Naalala ng lalaki ang sama ng loob na kanilang pinagsamahan sa Amerika at sinabing sabik na siyang makita si Soyu. Tinanong niya kung kailangan niyang ayusin ang isang pagkikita kahit nag-aalok pa ng limitadong edisyon ng whiskey. Tumango siya ng walang pakialam, hindi man lang nagsasalita. Di nagtagal, tiningnan niya ang orasan at nagpa siya nang umalis na, sinabing mayroon pa siyang isa pang appointment. Hindi pinapansin ang kanyang mga tawag, umiwas siya, tinatapos ang usapan at umaalis. Nang makita ang nakatalikod niyang matatag, tahimik niyang binabatikos siya, naiinis na nag-aasta siyang mataas at mayabang dahil lang siya ang pangunahing rancor. Nagtataka siya kung totoo nga ang mga usap-usapan at kung talaga bang may relasyon siya. Buo ang loob, nagpa siya siyang alamin ito mismo. Sa muli sa kagubatan, muling lumitaw si Don mula sa portal, pagod na pagod mula sa naunang pakikipag-ugnayan kay Sunspear. Nahulog siya sa lupa, iniisip na malapit na siyang mamatay sa dungeon. Nakatayo siya, nakikita niyang hindi pa man nakalubog ang araw. Sinabi ng madilim na Imperatress na mawawala siya ng 6 na oras kaya dapat bumalik na siya agad. Lahat ng kanilang mga kalansay ay nag-a-adjust ng naaayon at ang kanilang mga stats ay tumaas ng pantay-pantay, inilalagay silang lahat sa antas 8 at 9. Mukhang mas malakas si B2 at mas espesyal na ngayon kaysa sa iba. Sa pagpasok ng mga alaala ng Sunspear sa kanyang katawan, kasama ang banal na espiritu, tumaas ang lahat ng kanyang estadistika ng 10. Lahat ng 3 kasanayan na ginamit sa kanya ay nakalista na ngayon bilang kanyang magagamit na kakayahan. Solar Strike na sumasalakay gamit ang nakakasilaw na liwanag at sunod-sunod na mga atake. Raging Desert, ang malawak na atakeng parang buhawi ng alikabok. At Soul Flare, ang pansamantalang pagtaas ng bilis sa paggalaw at atake. Naalala lahat, hindi matatawaran ang lakas ng mga galaw na ito. Tuloy, dapat nang itigil niya ang pagtawag sa kanyang Spearman B2 na Sonny dahil masyadong malamig ang Sunspear. Hindi pa ito ang katapusan dahil kailangan pa niyang matanggap ang mga gantimpala sa paglilinis ng dungeon. Dahil sa pag-akyat sa isang yugto na may hindi masukat na rating ay isang kahangahangang tagumpay, magiging malaki rin ang mga gantimpala nito. Kaya't nakuha niya ang S-Rank Golden Random Box. Bilang isang E-Ranker, hindi pa siya nakakuha ng anumang magandang gamit pero ngayon ay mayroon na siyang S-Rank na item. Agad niyang binuksan ang kahon. Isang gintong liwanag ang sumabog pataas at lumitaw ang silweta ng kanyang tungkod. Bumagsak ng marahan sa kanyang palad ang S-Rank na item. Isa itong mahiwagang tungkod, pinapagana ng kapangyarihan ng isang alamat na pulang dragon na may malalaking epekto. Mukhang hindi kahanga-hanga para sa isang mataas na ranggong gamit pero ito ang uri ng armas na lumalakas batay sa lakas ng gumagamit, nagtatanong kung magkano ito mabebenta sa merkado. Pumunta siya sa app ng Hunter at humingi ng pagsusuri sa discussion board. Maraming komento ang nagsasabing scam ito dahil ito ay in-upload ng isang E-Ranker. Nainis, nagpa siya siyang kumuha ng larawan bilang patunay at muling i-post ito. Lahat ay nagulat na totoo nga at nagsimula ang isang malaking talakayan na puno ng mga komento ang post. Sa isang iglap, biglang nahanap ni Don ang kanyang item sa tuktok ng listahan ng mga trending na post. At mas lalo pang pinapalala, nagsusulat na ang mga tao ng mga artikulo tungkol dito. Sa kabutihang palad, hindi kailanman magbubunyag ang Hunter Board ng personal na impormasyon, kaya't ligtas pa rin ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon. Ngunit, sa sobrang bilis, nakatanggap din siya ng napakaraming direktang mensahe. Binubura niya ang post at sumuko na sa pagbebenta, hindi pa siya handa na magpasikat sa sarili niya. Sa wakas, naisip niya na magagamit niya ang bagay mismo. Dahil napuno na ang kanyang enerhiya, nagpa siya siyang tingnan ito at tinawag si B5 papasok sa mundo. Walang pakialam na inabot ang bagong tungkod, tinawag niya itong regalo sa kalansay. Tumingin sandali ang mangkukulam dito bago napagtanto ang kapangyarihan ng bagay na hawak niya. Walang pag-aatubiling kinuha ang tungkod at ikinalat ito ni B5 ng masaya. Opisyal niyang isinusuot ang gamit at biglang napuno ng lakas. Nagulat si Don at karaniwang hindi makakapag-ayos sa mga kagamitan ng Necromancer Summons. Dahil ito ang kauna-unahang S-Rank na gamit na nakuha niya, malalim ang kanyang pag-iisip kung ano ang gagawin at iniisip niyang ibigay ito sa kanyang mage na alipin. Nang maisip niyang ibenta ito, mahigpit na niyakap ng kalansay ang tungkod, ayaw nang ibalik ito. Ito ay walang duda na isang mamahaling bagay, kaya sinubukan niyang kunin ito. Pero ang B5 ay nakakagulat na matigas ang ulo at tumanggi sa pagtanggi. Huminga ng malalim si Necromancer sa pag-asa at opisyal na ibinigay ito sa kalansay, iniisip na magagamit niya ito kahit papaano. Maaaring ito na ang tamang pagpili dahil balang araw maaari rin siyang magising tulad ni Now na matapos niyang tingnan ng gantimpala sa achievement, magpapatuloy siya sa gantimpala sa pagtapos ng dungeon. Tumatanggap siya ng isang item na A-rank na tinatawag na mga ugat ng racial conflict na may kaugnayan sa kanyang propesyon.
Isang malaking piraso ng kahoy ang lumitaw sa hangin at ayon sa paglalarawan, isa na namang medium na nagdadala sa isang kaugnay na misyon. Naalala niya ang mga salita ni Soya na nagsasabing ang mga medium ay isang swerte rin na pagkakataon na nagbibigay ng sunod-sunod na mas mahahalagang misyon at bihirang gantimpala ayon sa kanilang kahirapan hanggang sa maabot nila ang S-rank at pataas. Napatunayan na ito para sa bawat medium at posible na ang bagong dungeon na ito ay kinasasangkutan ng iba pa niyang mga kalansay, tulad ni Sonny. Naisip niya ang ideya na ang 10 kalansay ay mga pinakamataas na nilalang sa kanilang sariling mga mundo. Gayunpaman, karaniwang sobra itong lakas para mangyari, pero pakiramdam niya rin na parang pabor sa kanya ang misteryosong sistema. Matapos siyang lumaki ng husto, tinatanggihan niya ito, ayaw niyang gawing mas komplikado pa ang kanyang mga layunin. Layunin niyang maging isang top ranker, kaya kahit sobrang lakas nito, gagamitin niya lang ang sistema para sa kanyang kapakinabangan. Ang mga kalansay, na kilala bilang boneheads, ay mga patay na nilalang na wala nang natitira kundi ang kanilang mga buto. Ngayon ang mga undead na akala mo ay may tanging buto-buto lang ang katawan ay nagsasalita mismo sa harap ni Don at tinatawag siyang Ginoo. Sa espiritu ng Sunspiren B2, tumingin ang kalansay sa kalangitan sa gabi, sa wakas ay nakita matapos ang mga taon ng pagkabulag. Bagamat kakaiba ang tanawin, sinusubukan ng may-ari na intindihin ito, sinasabi na may katwiran naman sa isang paraan. Samantala, sa wakas ay dumating na si Soyo at pantay na naiintriga sa kanyang nakita, para makakita ng nagsasalitang kalansay kahit ang ibang necromancer ay magugulat. Nasisiguro, binabago niya ang paraan ng pagtawag niya sa kanyang mahalagang nasasakupan at sinasabi sa kanya na tawagin siyang Sonny. Tuloy tayo, tinatanong niya kung talagang okay lang na naroroon siya sa panahong iyon. Tinitiyak niya na walang problema dahil protektado lang niya siya hanggang sa maging mas malakas siya. Para malinaw, ang ibig niyang sabihin ay kapag naabot niya ang ranggong A, kapag naabot niya ang antas na iyon, dapat kayanan niyang protektahan ang sarili at makasali pa sa isang malaking guild. Bukod pa rito, hindi naman ito aabutin ng matagal dahil sa bilis niya ngayon. Tahimik niyang tinatanggihan ng posibilidad, sinasabi na nasa rank pa rin siya. Kahit siya ay hindi makapaniwala na unang nakilala niya siya bilang isang porter at ang tanging meron siya ay 5 normal na kalansay. Ngayon, si Sonny lang ang halos nasa B-rank na at ang necromancer ay unti-unting umuunlad araw-araw. Kahit si Don ay kailangang aminin na medyo mabilis ang kanyang pag-unlad, pero kung isang nilalang na naghahari sa kanyang mundo ang muling mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang mga kalansay, tiyak na lalakas sila. Nang tanungin ng dating Sunspear, pinapayagan niya itong mag-ensayo mag-isa bilang isang eksperto sa kanyang larangan. Mahirap pa rin ang katawan niya at mahina pero malapit nang maibalik ni Sonny ang kanyang orihinal na lakas. Dahil dito, pinapayagan siyang mag-isa sa pagsasanay at ginagawa niya ito ng mahusay. Habang nanunood, naiisip ng necromancer kung kailan tataas ang kanyang sariling ranggo. Tumatanggap siya ng isang medium na magagamit lamang ng mga may ranggo pataas kaya dapat may paraan para tumaas ang kanyang antas. Kaya ang susunod niyang layunin ay itaas ang kanyang sariling paghahanap sa ranggo. Di nagtagal, narating ang dalawa sa bahay ni Don kung saan nakatayo ang isang bungkus ng mga kahon. Sinasabi ni Soyo na hindi na kailangan pang gawin yon pero sinasabi niya na hindi niya maaaring hayaang matulog siya sa bubungan. Nilinaw niya na wala siyang balak lumabag sa hangganan at kailangan lang niyang ilagay ang kanyang sleeping bag sa sahig tulad ng kahapon. Kahit gaano siya kaalalay, hindi pa rin niya maibibigay ang kanyang kutsan sa bisita. Sa huli, mahalaga ang komportableng tulog. Muling sinabihan na hindi na kailangan, iginiit niya na ito ay kailangan lamang. Isa pa rin siyang mahina sa mundo ng mga mangangaso at kung matuklasan ni parang na siya ay naabuso sa anumang paraan, hindi natin masasabi kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Nilinaw niya at sinabing ang tinutukoy niya ay ang mga kahon na nagulat sa kanyang mga salita, tinanong ni Don si Soyo na ulitin ang kanyang sinabi. Sa isang simpleng ngiti, sinabing kaya niyang agad natanggalin ang ulo niya nang walang pader ng mga kahon sa pagitan nila. Naramdaman niya ang isang lamig na damaloy sa kanyang gulugod. Ang ibig lang niyang sabihin ay walang silbi ang ganitong mga bagay sa sitwasyong ito. Tinanong niya kung anong mali sa kanya at bakit palagi siyang nag-iisip na pumatay. Biglang may pumasok na malakas na kalampag sa pintuan. Pareho silang napatingin, nagulat habang may isang boses na nagmamadaling tumawag at tuloy-tuloy ang pagkakatok. Walang kilala si Don na darating sa bahay niya ng ganitong oras ng gabi. Sa pakiramdam na ligtas kasama si Soyo, lumabas siya para buksan ang pinto. Nang makita ang isang estranghero doon, naguluhan siya. Tumingin siya sa kanya, halatang nag-aalala at nagdadalamhati. Pagkatapos niyang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, bigla siyang humingi ng tulong na iligtas ang kanyang kapatid na lalaki. Naging nakakalito hanggang sa nakakatakot ang lahat nang ibinigay sa kanya ang isang piraso ng papel na iniwan sa kanilang bahay. Binasa niya ito, naging mapatla at malungkot ang mukha niya. May larawan ng kaibigan niyang si Junso, nakatip doon, nakatali at bihag. Para mailigtas siya, kailangang dumating si Don sa ilog ngayong gabi. Lalong lumala ang sitwasyon nang utusan siyang pumunta mag-isa, binyantaan na mamamatay ang bihag kung may ibang sasama. Malinaw na gawa ito ng mga shadow lurkers dahil walang ibang gagawa niyan. Kahit si Soyo hindi inasahan na gagawin nila ito ng hayagan. Habang nagsasalita siya, humihingal ang babae, napagtanto na naroon ang madilim na Imperatress.
Hindi siya pinapansin ng galit, sinasabi nitong natural lang ang paggamit ng mababang paraan dahil palagi siyang kasama nito. Bukod pa rito, nakatanggap na siya ng text na nagsasabing inatake ang kanilang reserve team sa dungeon at malaking tulong ang kanyang presensya. Dahil mismo ang Hellhound ang umaatake, siguradong konektado ito, parehong target ang dalawang panig. Napapikit siya, nalilito. Siguro nag-aalala ka na dahil inatake ang konsensya mo pero nandito pa rin siya dahil sa kanilang kasunduan, sinasabi na tumanggi siya na sinasabi na ang kapatid niya na pang-58 sa buong mundo ay nandito at hindi siya mahina para mapatay ng isang tulad ng Shadow Lurkers. Sa kabilang banda, nag-iisa lang ang Necromancer at mapanganib ang kanyang pag-alis sa kanya. Sumasang-ayon siya sa kanya, ngunit ang kanilang prioridad ay iligtas ang binatang dinukot. Sa kasamaang palad, hinihiling nilang pumunta siya mag-isa kaya walang pakinabang ang presensya niya dito. Malinaw na isang bitag ito, at pareho nilang alam yon. Sa list, wala roon ang Hellhound, at kasama pa rin niya si Master at Sonny. Naalala niya ang isang bagay na minsang sinabi niya sa kanya. Ang buhay ay isang paglalakbay na nagsisimula at nagtatapos sa mga ugnayan. Isang taong konektado at mahalaga sa kanya ang nasa panganib dahil sa kanyang mga ginawa. Kaya hindi siya pwedeng umupo na lang at manood at ayaw din niyang maging duwag na manghuhuli. Dahil sa kanyang determinasyon, ngumiti na lang siya ng pag-asa. Aayusin niya ang lahat sa parang ng mabilis at agad siyang sasama sa kanya. Bago ito, pinaalala niya sa kanya kung paano niya minsang ipinakilala siya sa ilang tao. Dahil sa sitwasyon, maaaring mangyari ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Biglang nawala ang Dark Empress sa kinaroroonan niya. Hindi pa rin maintindihan ni Don ang ibig niyang sabihin pero kailangan na rin niyang kumilos. Pumunta siya sa ilog ayon sa utos. Doon, nakahiga si Jensa sa sahig, nakatali pa rin at nagsusumikap na makaalis. Nandoon din ang mga Shadow Lurkers, naghihintay sa pagdating ng kanilang target. 5 minuto na lang ang natitira. Sa wakas, pumasok si Don kasama ang kanyang kalansay. Napansin ang kanyang presensya, binuhat nila ang bihag at itinapon sa lupa. Napasinghap siya at nakiusap, may mga hikbi na nagmumula sa kanyang bibig na nakatali. Natawa ang pinuno ng mga mamamatay tao, hinahangaan siya sa katapang na pumunta mag-isa upang harapin sila. May 3 A-rank na assassin ang mga lurkers sa harap at marahil ay ilang B-rankers ang nakakalat sa buong isla. Malinaw kung bakit siya tinawag dito at hindi na kailangan pa ng masyadong usapan. Doon nagpapanggap na walang alam, sinasabing pumunta lang siya doon dahil sinabi sa kanya at papalampasin nila ang bihag kung darating siya. Nakasimangot sila sa kanya na para bang nilalaro niya sila. Inisuska, nilalapit niya ang isang balisong sa leeg ni Jensa at sinabing ipaliwanag ng detalyado kung ano ang gantimpala sa dungeon. Sa pagdudulot ng sugat sa laman ng bihag, nanganganib siyang pumatay sa kanya kung ayaw makipagtulungan ng mga ngaso. Lalong naging nakakastress ang sitwasyon, lalo na't mayroon lamang siyang 5 D-rank na mga kalansay. Ngunit, wala nang masyadong magagawa dahil hindi naman pwedeng basta-basta ibigay ang gantimpala. Pinapakalma niya ang lahat, nangangakong magbibigay ng buong paliwanag. Ito ang kailangan gawin niya kung nais niyang iligtas ang kaibigan niya. Nagbaba ng ulo ang Necromancer, sinasabing masaya siyang buhay pa siya. Ibinahagi niya na medyo simple lang ang gantimpala at meron siyang isang guro na nagtuturo sa kanya. Naalala ng pinuno ang mga salita ni Jugo tungkol sa isang matandang lalaki na kahit si Soyo ay hindi kayang talunin. Sa katunayan, winasak niya ng tuluyan ang madilim na Imperatress, gaano man niya ito subukan. Nakarinig na siya nito dati, pero nakakagulat malaman na may ganitong klase ng tao. Hiningi nila na makita ang maestro at kung siya lang ang nakikita nito, walang silbi ito sa grupo nila. Determinado na manatiling buhay, nagsinungaling si Don at sinabing may espesyal siyang paraan para makitang muli siya. Hindi lang yun, maaari niya pa itong ibahagi sa kanilang lahat. Nagulat ang iba nang marinig na may posibilidad na matuto ng personal. Tiniyak ito ng Necromancer at idinagdag na ito rin ang dahilan kung bakit nasa tabi niya ang Imperatress. Gusto nilang gawin niya ito at ipasa agad sa kanila ang guro. Dapat kaya niya, pero kakailanganin niya ng mga 30 minuto para ihanda ang paraan. Habang papunta siya sa ilog, nakatanggap siya ng mensahe sa telepono na nagsasabing huwag siyang makipaglaban mag-isa. Sinabi ni Soyo na ipakikilala siya sa isang tao at kahit na medyo maaga pa, dapat nilang sagutin ang tawag niya. Ang kailangan lang niyang gawin ay magtiyaga mag-isa ng 30 minuto. Nang makita ang teksto, nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan para mapatagalan ang oras. Tinuturo niya ang grupo, nagtatanong kung sino ang dapat niyang simulan. Habang kumakalat ang pag-aatubili sa mga mamamatay tao, inilagay na ang bola sa laro. Ang bola ng kasakiman, totoo man o peke, ay hindi nila malalaman at nasa kanila ang pagpili kung huhuliin nila ito o hindi. Isang mainip na paa ang pumipitik sa lupa. Matapos panoorin si Don na umupo at mumunting nagsasalita ng higit sa 30 minuto, nagduda sila kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Ngayon na naisip niya, katulad ng Necromancer, nag-antay din siya ng oras noong huli nilang pagkikita. Iba ang pagkakataon pero pareho pa rin ang paraan niya kaya sigurado siyang may balak na siya. Nagsasagutan sila ng galit, hinihiling na malaman kung gaano pa katagal at sinasabi na may hangganan na ang kanilang pasensya. Humihingi si Don ng paumanhin kahit na sinasabi na baka mas lalong mapatagal ang mga abala at magsimula muli.
Sa susunod na yugto, tinatanong niya kung natatakot sila at tuso niyang sinasabi na umatras na habang may pagkakataon pa sila. Pinuno ay itinaas ang kanyang espada at ipinatong ito sa leeg ni Junso, mas pinapalalim ang sugat. Tinanong ng necromancer kung ano ang kanilang ginagawa, ngayon ay nakasimangot. Naalala niya ang limitasyon niya na 30 minuto. Dahil siya ang unang lumabag sa pangako, kinukuha nila ang buhay ng bihag. Hinihikayat siyang huwag sisihin ng iba dahil siya mismo ang nagdala nito sa sarili niya. Naghihintay ang mamamatay tao na patayin si Junso nang biglang may isang sibat na lumipad at sumadsad ng malalim sa lupa. Agad na nag-ingat, naglayo siya sa iba, hindi alam kung sino ang maaaring nagpadala ng atake. Malapit, nakikita niya si Sonny at nagdududa kung paano makakagawa ng ganitong kalaking atake ang isang simpleng kalansay. Nais ni Don na makapag-ante pa ng kaunti, ngunit sayang hindi niya magagawa yon. Pero nakakatawa na talaga na naniniwala sila at naghintay sa kanya ng 30 minuto. Nauunawaan nilang niloko sila, binabati nila ang necromancer. Puno ng galit sa buong katawan ng lalaki, galit na galit dahil sa kanilang pang-iinsulto at pangungutya. Kasinlaki niyang mapagtagumpayan ang sitwasyon mag-isa lang ang isang kalansay, kaya't ang mga anino ay umatake upang patayin ang bihag at hulihin ang tusong target. Sila ay sumugod, nais silang parusahan sa panloloko sa kanila. Lumapit din si Sonny, nangunguna at hinarap sila ng buong tapang.